Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2871 Alliance Elders Home. Shenlong, Phoenix, Xuanming, White Tiger, Chaos, Tao Tai, Candle Dragon, Tengo, Chinkyo. Ayon sa kaalaman ni Yefan, ito ay siyam na angkan na may 3 kakaiba at 10 karangalan. Siyam na angkan ang may hawak ng karapatang magsalita sa kasalukuyang alyansa ng angkan. Sa House of Elders, ito ay may katayuan ng isang permanent clan. Sa kasaysayan, sa siyam na mga banner na ito, mayroon lang talagang 4 na pangunahing angkan na hindi pa napapalitan. Ang iba pang 5 flag, na may pagbabago ng malakas, ay magiging mas marami o hindi gaanong variable. Kara-rating lang ni Yefan 500 metro malapit sa isla, at nalaman na may isang maputlang gintong harang na lumitaw sa kanyang harapan. Inabot ni Yefan at sinundot. Zizi. Ang isang rebounding psionic current, ang kapangyarihan ay maaaring yugyugan ang spirit-shaping realm. Hindi man lang nag-abala si Yefan na magsalita ng walang kaparirikan, kaya diretso siyang nagkawatak-watek. Ang Black Gold Sword Intent ay nakakondensed sa kanyang kamay, at sinuntok niya ito, nabasag ang hadlang sa mga piraso. Malayang lumipad si Yefan sa barrier. Isang alarma ang tumunog sa buong lumulutang na isla. Emergency announcement. Emergency announcement. Zhengbei, Han, Ren, 340. Nahanap ang hindi kilalang nanghihimasok. Mga bantay, pumunta kaagad. Sa isang iglap, isang nakatagong batong baha ang lumitaw sa kalangitan. Searchlight. Ang mga makukulay na searchlight na ito ay nagpapaliwanag ng iba't ibang sinag ng liwanag sa lugar kung saan matatagpuan si Yefan. Hindi mapigilan ni Yefan na matuwa at napakamot ng ulo. Napaka-advance na ba? Medyo malaki ang welcome battle. Daan-daang pamimilit ang sumalakay mula sa lahat ng direksyon sa harapan. Ang duo Tian ay ang master, mayroong 12 ng mga banal na kaharian, at mayroong ilang mga bukas na kaharian ng langit. Kung tutuusin, ito ang pinakamataas na awtoridad ng angkan, at mayroong 10 estatwa na nakaupo sa buong taon, kaya hindi maliit ang pangkat ng bantay. Sino ang nandito? Galit na sigaw ng isang matangkad na lalaking nakasuot ng pilak at itim na baluti na may pambihirang kabayanihan, may hawak na sibat. Open Heaven 4th Layer, White Tiger Clan. Sinulyapan ito ni Yefan, itinaas ang kanyang kamay ng may ngiti, at pinagpag ang layunin ng itim na gintong espada sa kanyang kamay. Ito ay isang Emperor level na sword intent. Ang isang grupo ng mga gwardya ay agad na nabalisa, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Nang makita ito ng Kaitian clan ng Baihu clan, madilim din ang kanyang mukha. Si Ying Xiaobi ng Shabaiho clan ay ang kapitan ng guard team ng Alliance Elders House. Nakita ko na ang Sword God. Hindi ko alam kung bakit biglang dumating ang Sword God dito. Narinig ko ang tungkol sa aking masamang pangalan. Nasaan ang hanay ng Feihan? Sinabi ni Yefan ng diretsyo sa punto. Nagtaka si Ying Xiaobi, bakit gustong hanapin ng Sword God ang Feihan Magic Array? Hindi ba't ang Magic Circle ay maaaring mag-broadcast ng mga salita at gawa nito sa lahat ng mga pangunahing lungsod sa Kyushu? May gusto lang akong kausapin sa'yo. Lahat ng Kyushu ay nag-anunsyo, mangyaring manguna, nakangiting sabi ni Yefan. Ang Feihan Formation ay magagamit lamang kapag ang mga matatanda ay nasa isang pulong. Ito ay magagamit lamang sa pamamagitan ng nagkakaisang pag-aproba ng siyam na permanenteng angkan. Pagkatapos ng lahat, ang anumang desisyon na abisuhan si Kyushu ay hindi madaling gawin, at hindi rin ito madaling sabihin. Bukod dito, magagamit lamang ang sekreto ng pagbubukas ng formation. Wala rin sa ating mga kamay ang susi, kahit pumasa, hindi magagamit, ani Ying Xiaobi. Napakagulo. Sino ang nasa kamay ng sikretong susi? Ang siyam na permanenteng elder ay may hawak na tig-isa, ngunit hindi ito sa panahon ng pulong. Sa makatuwid, kung gusto talaga ng Sword God na gamitin ang Feihan Great Formation, kailangan niyang maghintay. Ang pagpupulong ay gaganapin at isang desisyon ang ginawa. Yingxiao North Road. Pinag-isipan ni Yefan na ang isang malaking pormasayon na ginagamit para sa komunikasyon ay hindi dapat maging partikular na komplikado. Maaari ko ring hilingin kay Ling Yue na lumapit at tingnan, baka malutas ko ito. Bueno, dalhin mo ako doon, ako mismo ang gagawa. Bumaba ang mukha ni Ying Xiaobi, Sword God, bagamat mayroon kang magandang reputasyon, tungkulin kong bantayan ang tahanan ng mga matatanda. At dapat ka naming pigilan. Inactivate ni Ying Xiaobi ang Thunder Beast na estado. Ang pulang dugong kidlat ay umalangaw-ngaw sa buong katawan niya. Daan-daang clan guards din ang sunod-sunod na naglabas ng kanilang cultivation base. Daan-daang pamimilit, makulay, ang bumuo ng isang mataas na pader sa harap ni Yefan. Bagamat kayang patayin ni Yefan ang lahat ng mga gwardya, wala siyang ginawang masama, ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. Matapos mag-isip ng ilang sandali, direktang tinawag ni Yefan ang lumilipad na espada. Mag-ingat ka. Ang
Grupo ng mga gwardya ay mukhang kaharap ang isang malaking kalaban, para silang namamatay, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Sa oras na ito, naramdaman nila na kahit ilang daang tao ang kumukubkob kay Ye Fan. Gayunpaman, insecure sila. Ito ang Sword God. Ang pamimilit ng layunin ng Emperor level na sword. Paano makokontrol ng isang tao ang napakaraming lumilipad na espada? Si Yao Lao ay pinatay niya, at si Zhuang Lao ay pinatay din niya. Baliw. Sariling Qinglong din ang pumatay. Bakit ka bigla-bigla pumunta mula Kangzhou papuntang Zhongzhou? Damn. How to do it? Huwag kang matakot. Gusto niyang kung papatayin mo kami, mamamatay ka ng paalang at patayo, at magkakaroon ka ng pagkakataon kung lalaban ka. Mayroon pa tayong Mr. Jiang na namamahala, huwag kang magulo. Hingal na hingal ang mga gwardya, lahat ay nagbabantay. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, lumilipad ang mga espada sa buong kalangitan, at umuungal patungo sa grupong ito ng mga tao. Ang mga sinag ng liwanag sa kalangitan ay tila isang bahaghari, ngunit sa katunayan, lahat sila ay dumadaan sa tuktok ng mga ulo ng mga taong ito at sa pagitan ng bawat isa. Nalaman ng mga gwardya na mayroong false alarm, at walang namatay. Ngunit sa sumunod na segundo, kumurap si Ying Xiaobei, ngunit wala nang makita si Ye Fan. Ginamit ni Ye Fan ang flying sword para ilipat ang kanyang sword intent. Sa isang kisap mata, nakarating na siya sa isang bukas na plaza sa labas ng pangunahing bulwagan ng bahay ng mga elder. Ang lupa ng Bluestone Jade Slab ay isang solemna at simpleng templo. Dahil lahat ng mga bantay ay pinangungunahan sa labas, walang tao dito. Tumingin si Ye Fan sa paligid at hinanap gamit ang kanyang banal na sentido, at nalaman na mayroong malaking porma sayon sa likod ng bundok. Nang malapit na siyang madaanan, narinig niya ang isang ethereal na boses na nagmumula sa langit. Sword God, ano ba talaga ang gusto mo? Kumunot ang noo ni Ye Fan, hindi niya namalayan, saan nagtatago ang lalaking ito. Isa ka sa 10 namamahala sa pagbabantay sa mga matatanda. Tanong ni Ye Fan. Ako si Jiang. Ang matanda sa angkan ng Tengu. Bagamat wala akong magandang reputasyon, hindi ito kasing sikat ng iyong Sword God. Pero kung gusto mong maging mapangahas dito, hindi ka matitiis ng matanda. Ngumiti si Ye Fan, ibig sabihin, sa tingin mo ba ay mas mahusay ka kaysa kay Zhuang Biu? Kahit nakatakas ka sa 2 demonyong hari, hindi ka naman demonyong hari. Mayroong maraming mga variable sa laro sa pagitan ng mga madiskarteng antas. Kahit papaano. Magiging malakas ang iyong espada, baka hindi nito masira ang mga batas ng eroplano ng matanda. Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, itong si Jiang. Ay medyo kumpiyansa. Nakakalungkot na siya, tulad ng iba, ay hindi alam na ang kanyang walang kapantay na batas ay upang makita, kaysa sa puwersahang labagin ito. Di bale, I originally planned to chat with you, the 3 musts and 10 gods. Kung may kakayahan ka, pigilan mo lang ako. Itinagilad ni Ye Fan ang kanyang mga daliri at tumangay pabalik sa bundok. Gayunpaman, hindi nagtagal at napagtanto ni Ye Fan na may mali. Paano ito magiging? Lumingon si Ye Fan at nakitang malinaw na lumipad siya sa malayo, ngunit bakit ngayon lang siya nakatayo sa plaza? Nag-sweep forward ang Divine Consciousness, nasa harap ang malaking formation, di ba? Posible bang ikaw ay nakulong sa isang walang katapusang loop ng espasyo? Matanda. Ginagamit mo na ang batas ng eroplano. Biglang may naintindihan si Ye Fan. Kabanata 2872 Mirage. Sword God, sa mundong ito, hindi lahat ng labanan ay neresolba sa pamamagitan ng malupit na puwersa. Kung papasok ka sa aking lungsod, manatili ka lang dito. Kung mas mapayapa ka, hindi ko ikakahiya. Ikaw, ngayon, na dumating na ang lahat, natural nilang pag-uusapan kung paano ka haharapin. Pagkatapos ng lahat, pinaghihinalaan mong pumatay kay Elder Yao Zhongguo, at pinatay mo rin si Elder Zhuang. Ngayong sapilitan kang pumasok sa Alliance Elder Home, hindi mo talaga kinukuha sa iyong mga mata ang alyansa ng aming angkan. Kalmadong tumingin si Ye Fan, tumingin sa kaliwa at kanan. Medyo natarante siya. Sinabi ng taong ito na nakapasok siya sa kanyang lungsod. Hindi kaya may mga hallucinations na nilikha niya sa lahat ng direksyon. Kapag sinabi mo ang iba, ang ibig mo bang sabihin ay ang iba sa 10 rebulto? Eksakto, sabi ni Jiang Dao, ang 10 estatwa ay nakakalat sa iba't ibang estado, ngunit sila ay naabisuhan ng sunod-sunod. Darating sila sa lalong madaling panahon, marahil sa loob ng susunod na 3 araw. Darating ito. 3 araw. Napakabagal. Walang teleportation formation. Sa iyong estado. Magtipon. Jiang. Ay medyo nalilito. Itama ang isang pangungusap, 2 ang namatay, at 8 na lang ang natitira mo ngayon, sabi ni Ye Fan. Hindi makatwiran, naglakas loob ka pa ring mag-provoke. Jiang. Lumakas ang galit, mukhang hindi mura para sa iyo ang 3 araw na ito, dapat ay turuan kita ng ilang mga aralin. Bago pa siya matapos magsalita, biglang gamulong ang maitim na ulap sa langit, kulog at kidlat. Dagandong. Boom. Gitling. Daan-daang kidlat ang nahulog mula sa langit.
Sa paghusga mula sa pamimilit ng primordial na kapangyarihan na ito, dapat itong nasa ikapitong antas ng kaitian. Sa oras na ito, ang triple disintegration ni Yefan at ang kanyang sword intent ay nasira. Hindi siya nag-aalala tungkol sa antas ng kidlat na ito. Daan-daang thunderbolts ang tumama sa posisyon ni Yefan, na lahat ay mabilis na hinigop ng sword intent shield ni Yefan. Salungat na pag-atake. Sinubukan ni Yefan, at sa pamamagitan ng paglaban, ang kidlat ay naaninag pabalik sa lahat ng direksyon. Ang kulog at kidlat ay parang isang serye ng mga electric snake, na sumasabog sa lahat ng dako gamit ang electric light. Gayunpaman, ang lahat ng mga pag-atake ay parang putik na baka na pumapasok sa dagat, nawawala ng walang anumang splash. Katulad pa rin ng dati ang paligid, at hindi nasira ang mga gusali ng bahay ng matanda. Sumimangot si Yefan, tumingkayad, at hinaplos ang mga sapphire brick sa lupa. Ang hawakan ay totoo. Paano naging ganito? Hindi ka panipaniwala si Yefan, parang totoo ang lahat dito. Ang pag-atake ng kidlat ngayon, ang orihinal na kapangyarihan ay tunay din. Gayunpaman, bakit siya lumaban, ngunit hindi ito nagkaroon ng kahit kaunting epekto. Habang iniisip ito, ang sapphire brick sa ilalim ng aking mga paa ay biglang nabuhay. Ang mga piraso ng sapphire ay naging mga braso ng demonyo, sumugod kay Yefan, sinusubukang hulihin si Yefan. Ang matigas na lupa ay naging cyan vortex, at si Yefan ay sisipsipin dito. Ang langit ay puno ng hamog na nagyelo. Mabilis na tinawag ni Yefan ang lumilipad na espada, naging hindi mabilang na malamig na mga ilaw, at pinutol ang mga sapphire claws na ito. Ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword ay nakabukas sa likod nila, at tumaas ang mga ito sa hangin, iniiwasan ang liquefied jade vortex. Nang muling tumingin sa ibaba si Yefan, nalaman niyang hindi nagbago ang lupa. Paano ito posible? Hindi kaya isang ilusyon ang pag-ataking dinanas niya ngayon. Ano ang katotohanan dito? Anong peke? Sa mga mata ni Yefan, ang itim at gintong apoy ay nagliliyab ng maliwanag, at ito ang nakakaalam ng lahat sa paligid niya. Sa pagtingin sa paligid, ang buong lumulutang na isla ay puno ng enerhiya. Bagamat mukhang walang espesyal, nararamdaman ni Yefan na may mga batas sa eroplano na tumatakbo sa lahat ng dako sa oras na ito. Ang panuntunang ito, tila medyo nakatago. Biglang, daan-daang naglalagablab na bulalakaw ang nahulog sa langit. Hindi na nag-abala pang umiwas si Yefan, at direktang ikinalat ang mga lumilipad na espada. Nasusunog ang itim na gintong apoy, at pinakawalan nila ang Burning Heaven Dragon King Spear patungo sa langit sa kabilang direksyon. Rumble. Kasama. Hindi mabilang na mga pagsabog, binasag ng sibat ng Dragon King ang meteor, at ang butas ay bumaril sa kalangitan. Gayunpaman, matapos mawala ang lahat ng lumilipad na espada, bigla silang muling lumitaw sa lupa. Natigilan si Yefan, ang mga lumilipad na espada na ito, tulad ng kanyang sarili ngayon, ay lumipad pabalik sa orihinal na punto. Ang tanong, bakit hindi makapagdulot ng pinsala ang kanyang sword intent? Nahulog si Yefan sa pagmumuni-muni. Lumalamon ang bloodline talent ni Tengu. Kung ikukumpara sa katakawan ng matako na pagkain, ang bawat isa ay may kani-kanyang mga merito, at ito ay nakakakuha ng mas kaunting enerhiya, at hindi nito mapalakas ang sarili nito. Gayunpaman, hindi bababa sa hindi tulad ng matako na pagkain, ito ay madaling kapitan ng maraming epekto. Hindi kaya. Ang atake mo kanina ay nilamon din. Sword God. Aminin ko na ang iyong layunin sa sword sa antas ng emperador ay napakalakas. Hindi nakakagulat na namatay si Ji Zhuang sa iyong mga kamay. Ang kanyang mga batas ay talagang masama para sa iyo. Ito ay, basta gusto mo akong pagsamantalahan. Ngunit ito ay imposible. Huwag mong sayangin ang effort mo, kahit hindi ka matulungan ng atake ko, hindi ka makakalabas. Jiang. Nakangiting pagmamalaki, ang boses niya ay nagmula sa lahat ng direksyon. Patuloy na sinusunod ni Yefan ang walang kapantay na batas, at biglang nagkaroon ng pagdududa sa kanyang isipan. Ang taong ito. Bakit ang tunog ay nagmumula sa lahat ng direksyon, napakalabo? At nang matrap si Yefan. Panlabas na gilid ng lumulutang na isla. Si Ying Xiaobei at ang iba pang miyembro ng escort team ay nakatayo pa rin malapit sa bahay ng mga matatanda. Sa kanilang mga mata, tila refleksyon sa tubig ang lugar ng bahay ng matanda. Sa pamamagitan ng pagyanig, ito ay lalabas sa mga layer ng ripples, tulad ng isang panaginip. Dahil pumasok si Yefan sa paligid ng bahay ng matanda, nawala siya. Brother Xiaobei, kaya ba ni Old Jiang na mag-isa ang humawak nito? Nag-aalalang tanong ng isang miyembro ng escort team. Sinabi ni Ying Xiaobei na may matigas na mukha, sa mga tuntunin ng kabuuang lakas, si Elder Jiang ay hindi namumukod tangi sa nangungunang 10. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng depensa at pagpigil, si Elder Jiang ay tiyak na mairaranggo sa nangungunang 3. 10. Ang Mirage Rule, kahit ang 3 ay hindi dapat maglakas loob na sabihin kung gaano kabila sila makakalabas. Napakakapangyarihan ng batas ng Mirage. Nagtatakang tanong ng isang bagong guard. Sa tingin ko noon, nang si Elder Jiang ay nominado para sa 10 karangalan, maraming tao ang tumutol dito dahil sa kahinaan ng angkan ng Tengu.
Gumamit daw si Elder Jiang ng isang mirage para matrap ang emperador na sinusuri ang 10 karangalan at bumalik sa dekano sa loob ng 7 araw. Ginamit pa rin ni Din Ziggy ang kanyang mga panuntunan at patuloy na nagsisikap na makalusot. Minsang sinabi ni Din na mula sa isang tiyak na pananaw, ang mirage ay mas mahirap i-crack kaysa laro. Kung tutusin, GGA the Elder's Game Rules, kapag nakatagpo ka ng matataas na chess player, duhado ka. Pero the Mirage Rule, parang kailangan mo pang subukan bago ka magkaroon ng chance na makalusot. Kahit, kung makatagpo ka ng isang taong hindi kasing husay ni Zhang Lao, wala kang pagpipilian at direktang aatakihin. Pinahirapan hanggang kamatayan. Nang marinig ito ng isang grupo ng mga gwardya, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Napakahusay. Ang Sword God Sword Intent na ito ay napakadomin kaya hindi niya kayang lumaban mula sa harapan. Kinaladkad ito ng matandang Jiang, at kapag dumating ang iba pang 10, maaari lamang siyang mahuli ng Diyos ng Espada. Ang Alliance Elders, Home ay naglakas loob na pumasok, natatakot akong dumating din si Sanju ng personal. Ang maraming usapan ng mga gwardya, na nagpapakita ng nakakagaan ng ngiti. Si Ying Xiaobei ay mayroon pa ring solemn na ekspresyon sa kanyang mukha, na nagpapakita ng bahagyang pag-aalala. Ang akala niya ay, si Dizigi ay nakulong sa loob ng 7 araw, ngunit ang Sword God na ito ay maaaring hindi mas mahina kaysa kay Dizigi. Kasabay nito, ang malayong mundo ng mga bangkay ng Titan. Dahil sa isang mutation na yumanig sa buong mundo ng Titan, ang lahat ng kababaihan na nagsusumikap sa paglilinang ay nagmamadaling bumalik mula sa lahat ng direksyon at nagtipon. Kabanata 2873 Tibok ng Puso. Sa hindi malamang dahilan, nagsimulang lumitaw ang malalaking lindol sa buong mundo ng Titan. Ang bundok ay gumuho, ang ilog ay bumaha pabalik, at ang lawa at dagat ay nagdulot ng malalaking alon. Akala ko iyon ang galaw ng amo at katulong ni Yehuya, ngunit nang bumalik ang mga babae sa kanilang tirahan, nalaman nilang hindi pa bumabalik ang amo at lingkod ng Diyos ng digmaan. Nasaan si Sister Qingzhou? Tumingin si Shilanyo sa paligid ng bahay, ngunit hindi nakita si Su Qingzhou. Buti na lang kumikinang ang dalawang walang salita na libro sa kwarto. Itim at puti na maliliwanag na kulay, na bumubuo ng umiikot na Tai Chi Light Group. Si Momo, na naging isang maliit na pagong, ay umiikot sa dalawang celestial na aklat na ito, na may bakas ng pagkabalisa sa kanyang maliliit na mata. Hindi ba ito ang walang salita na kasulatan ni Qingzhou? Bakit ang kasulatan? Tumatakbo mag-isa. Nagtataka si Ling Yue. Ano ang sitwasyon? Maaaring ang lindol na ito ay sanhi ng mga banal na kasulatan. Kakaibang tanong ni Xiao Ziner. Ang dalawang makalangit na aklat ay tila hindi partikular na nakamamatay. Gayunpaman, nang sinubukan ng lahat na lumapit, naharang sila ng isang hindi nakikitang puwersa. Matagal ko nang gustong itanong, ano ba talaga itong walang salita na libro? Baka may nangyari kay Qingzhou? Tanong ni Feng Qinglan sa ibang mga babae. Kung tatanungin mo kami, hindi rin namin alam. Mukhang si Sister Qingzhou lang ang makakagamit nitong walang salita na kasulatan. Ngumiti ng mapait si Du Yuner. Wu, nanay, nanay. Isinubsob ni Tuan Chuan ang sarili sa mga bisig ni Gu Qing at umiyak sa takot. Huwag kang umiyak, nandito ang mga tiyahin, huwag kang matakot. Suyuan ni Nayenro ang bata, balisa rin ang noo nito. Shinger, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Tanong ni Ning Zimo. Ay, hindi ko alam. Ngayon lang pinakiusapan ako ng prinsesa na alagaan sandali si Tuan Chuan. Naisip ko na ang prinsesa ay nasa isang kritikal na yugto sa kanyang paglilinang, at siya ay natatakot na hindi sinasadyang masaktan ang binibini, kaya pumayag ako. Bilang A. Resulta, yumanig ang lupa ngayon lang. Hindi ka ba bumalik kasama si Tuan Chuan? Si Gu Qing ay nalilito at nababalisa. Hindi maganda. Babagsak ang bahay. Lahat, lumabas. Sigaw ni Wu Yeshu. Lahat ng babae ay umiwas at lumabas ng bahay. Nakita ko na sa wakas ay hindi na napigilan ng kahoy na bahay ang malaking lindol at bumagsak sa isang tumpok ng sirang kahoy. Tanging ang dalawang walang salita na celestial na aklat sa loob ng 1 metro ang hindi naapektuhan. Ang balat ni Momo ay magaspang at mataba, umakyat mula sa ilalim ng mga guho, at patuloy na umikot sa paligid ng aklat ng langit. Sa pagtingin kay Momo, maaaring ang prinsesa ang nasa libro noong araw na iyon. Naghihinalang tanong ng Candlelight. Hindi pwede. Ang wordless. Kinakain ng heavenly book si Sister Su. Bulalas ni Wu Yeshu. Sa oras na ito, si Chu Yunyao, na nakasuot ng puting gintong Starfire armor, ay lumipad pabalik mula sa malayo. Sister Yunyao, naimbestigahan na ba ang dahilan? Tanong ni Ji Wanqing. Sinabi ni Chu Yunyao sa isang mabigat na tono, tumingin ako sa paligid at nakita ko ang pinagmula ng lindol na may detection wave. Ang pinagmula ng lindol ay napakalalim, at ang dalas ay parang tibok ng puso. Malamang na nagmula ito sa puso ng Titan na ito. Ano? Ang natigilan ang mga babae. Puso. Gusto. NTUC na tumitibok ang puso nitong si Titan. Imposible, sabi ng mga Diyos ng digmaan, ang Titan na ito ay hindi na mamamatay. Bulok na ang laman, buhay pa kaya? Kumunat ang noo ni Du Yuner.
Nang marinig ito, hindi napigilan ng isang matako na ahas na nakikinig ng mabuti sa tabi niya. Kung tutuusin, noong huli akong kumain ng bangkay, muntik na akong mawala ng buhay, at hindi naiwasan ni Xiao Jin ang salitang, Titan. Nag-isip si Xiao Waiso, Yuner, huwag kalimutan, tayong Phoenix Clan ay makakaasa sa apoy upang mabulok ang mga buto at lumaki ang mga kalamnan. Kung ito ay isang mataas na antas na lahi tulad ng Titan, hindi imposibleng muling makabuo pagkatapos ng pagkabulok. Pero kahit gusto nitong si Titan imposibleng mabuhay ng walang dahilan, di ba? Hindi ito walang dahilan. Itinuro ni Ayer ang walang salita na libro. Hindi bababasa. Sa tingin ko ito ay may higit o mas kaunting kinalaman sa walang salita na aklat na ito. Sister Ayer, ang ibig mo bang sabihin ay nabuhay muli si Titan sa pamamagitan ng impluensya ng wordless book? Si Ji Wanqing ay natigilan saglit. Sa partikular, hindi ko masabi. Hindi mo ba nararamdaman na sa loob ng 1 metro ng walang salita na libro, ang mga particle ba ay nagtataglay ng napakalakas na enerhiya? Hindi pa ako nakakita ng gayong mga particle, bagaman hindi ito nagdulot sa amin ng anumang pinsala, ngunit ang butil na iyon ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Maingat na sabi ni Ayer. Saglit na nag-isip si Chu Yunyao at nag-analisa, hindi mo mararamdaman kung ano ang enerhiyang iyon, ngunit natutuklasan ni Ayer ang pambihirang enerhiya sa pamamagitan ng mga particle. Ibig sabihin, ang walang salita na kasulatan ay malamang na ilalabas. Isa, enerhiya na lampas sa iyong katalusan. Kaya, hindi mo ito maramdaman, ngunit nakikilala ito ni Ayer sa pamamagitan ng mga pisikal na katangian. Oh, Yunyao, huminto ka sa pagsusuri, alam mo ba ang mga pahiwatig ni Su Qingzhou? Ano ang problema? Ang solusyon. Nakikita mo ang mundo ay malapit ng gumuho. Agad na sabi ni Xiao Ziner. Si Chu Yunyao ay may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha, hindi ba karaniwan mong kinasusuklaman si Su Qingzhou? Bakit nag-aalala ka sa kanya? Ay, gusto ko lang malaman ang dahilan, okay. Umirap si Xiao Ziner sa galit. Sa aking palagay, dahil hiniling ni Su Qingzhou kay Qinger na alagaan si Tuan Tuan, tiyak na handa na siya. She has a lot of heart, and she definitely has her plans, kaya hindi siya magpapakamatay. Top priority, dapat muna nating lutisin itong Titan. Ang tanong ng posibleng muling pagkabuhay. Kung wala ang Diyos ng digmaan, kung talagang mabubuhay si Titan, ito ay isang malaking banta sa atin. Kahit ang walang salita na kasulatan ay narito, at karamihan sa Su Qingzhou ay narito pa rin. Kung tumakas tayo, baka may panganib din si Su Qingzhou, sabi ni Chu Yunyao. Tumango ang mga babae, lahat ay nagpapakita ng pag-aalala. Bagamat maaaring may ilang plano si Su Qingzhou, maaaring dahil din ito sa isang aksidente. Ang mga kababaihan ay magkasamang dumaan sa labanan ng buhay at kamatayan, at natural na hindi sila basta-basta tatakas sa oras na ito. Dahil ang puso ay maaaring muling mabuhay, dumiretso tayo sa puso ni Titan. Humajijek ang candlelight at sinabing, gusto talaga ng mga tao na tumahimik, ano ang hitsura ng puso ng isang malaking Titan? Basta sinabi mo, napakalaki nitong Titan, at napakalalim ng pinanggagalingan ng pagkabigla. Para mapunta sa puso, hindi ko alam kung ilang libong talampakan ang dapat hukayin. Kumunot ang noo ni Feng Qinglan. Qinglan, masyado kang nag-aalala. Nasa atin ang Her Royal Highness Princess Ayer, hindi ba maliit lang iyon? Inilagay ni Ling Yue ang isang kamay sa balikat ni Ayer at pumikit. Nadama ni Ayer na obligado na sabihin, pagkatapos ay bababa ako at titingnan, hinihintay ako ng lahat. Hindi. Kahit na ito ay isang Titan Heart na maaaring muling buhayin, maaaring naglalaman ito ng malaking panganib. Ang mga lindol ay lumalakas at lumalakas, na maaaring mga hulugan na ang buong Titan ay lalong nabubuhay na muli. Kung sakaling, sa kalagitnaan ng paglalakbay, ang Titan ay nagkaroon ng kamalayan sa sarili at sumalakay. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang manipis na patay na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo, hindi banggitin ng isang Titan. Agad namang nag-veto si Ning Zimo. Tapos Zimo, sabi mo. Sabay na tayo. Ngayong wala si Qingzhou dito, sinusubukan naming magkadikit hanggat maaari. Hindi na mapaghihiwalay. Giit ni Ning Zimo. Sumasang-ayon ako kay Sister Zimo, itinaas ni Sheilanyu ang kanyang kamay. Gusto rin kitang makasama. Sumunod si Wu Yesho at itinaas ang kamay. Napabuntong hininga si Ayer, tumingin sa magkapatid, at nakangiting sinabi, kung gayon, dapat may mag-aalaga kay Tuan Chuan, tama ba? Sinabi ni Chu Yunyao, hayaan mo ako, bumaba ka, hindi ako makikipagsapalaran sa iyo, gusto ko pang magsaliksik ng buhay. Hoy! Chu Yunyao, hindi mo kailangang bumaba, ngunit hindi mo kailangang sabihin ito ng masama, tama ba? Inilibot ni Ling Yue ang kanyang mga mata. Ganito lang siya, hindi ba sanay na siya after 100 years? Ngumiti si Ning Zimo, at pagkatapos ay namahaji, ganito, Yunyao, Wanqing, isama mo sina Qinger at Channer para panoorin si Tuan Chuan. Kasabay nito, maaari rin nating mapanatili ang pakikipag-ugnayan sa radyo sa lahat ng oras upang ipaalam ang sitwasyon sa ibabaw at sa ilalim ng lupa anumang oras. Tapos si Fat Tiger, Xiao Zi, Momo, you all stay in the ring, tutal bata pa kayo. Little Kim.
Matamis na dumpling. Saan nyo gustong tumakas na dalawa? Isang fire dragon, isang walang kamatayang pisyo, ano ang kinakatakutan mo? Halika at hanapin ang Titan Heart sa amin. Ang sakam na ahas, na tahimik na sana ay tahimik na nanginginig, bumagsak ang buong mukha ng dragon, at tumalikod na may nakakalokong ngiti. Guardian, maaari ka bang maging mas ambisyosa? Ibinigay ni Brother Yefan ang lahat ng angk na mayroon siya upang iligtas ka. Paano ka makakatakas kung nasa panganib ka? Hinawakan ni Shilanyo ang buntot ni Xiao Jin, sa takot ay tumakbo ito. Ang mga dumpling ay pinigilan ni Wu Yesho, na hinawakan ang maiikling binti nito at hinampas. Anong tawag dun? Kadalasan, ang mga kapatid na babae ay pinakamasigasig na nagpapakain sa iyo. Sa kritikal na sandali, hindi kita kayang saktan ng walang kabuluhan. Hindi napigilan ng mga babae na matuwa sa dalawang duwag na hayop na ito. Mga ate, sa tingin niyo ba okay lang na ayusin ko ito? Kinakabahang tanong ni Ning Zimo. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong mahaba, at hindi niya kailangan na siya ay mag-coordinate at mag-utos. Biglang nawala si Su Qingzhou, at talagang hindi siya sanay. Walang problema, bilisan mo. Samahan mo ako dito, ayos lang ako. Si Xiao Ziner ay mukhang may kumpiyansa. Ay, Xiao Jin. Tumanggaw si Ayer, patungo sa direksyon ng Epic Enter na ibinigay ni Chu Yunyao, at direktang naghagis ng pagkawatak-watek ng particle sa lupa. Ang lupa ay agad na lumikha ng isang malalim na butas, at hindi mabilang na hindi maihahambing na matigas na mga sangkap ang nawasak. Lalong lumaki si Xiao Jin, para masumpungan ito ng mga babae at may akap ang katawan ng dragon. Habang binuksan ni Ayer ang daan, dinala ni Xiao Jin ang mga babae hanggang sa kaibuturan ng mundo ng Titan. Hindi nagtagal, malalim na ito sa ilalim ng lupa at nawala. Nagpakita ng marangal na ekspresyon si Chu Yunyao, sumulyap sa kuweba, at pagkatapos ay tumingin sa dalawang librong walang salita na tila walang kinalaman sa labas ng mundo. Wan Qing, Xinger, Shanner, dalhin mo ang grupo sa ring, nasa labas ako. Itago mo lang ito. Napabuntong hininga si Ji Wanqing at hindi na nagsalita pa, at pumasok sa ring habang hawak ang bola. Natural na sumunod si Fat Tiger at iba pang maliliit na lalaki. Naglabas si Chu Yunyao ng ilang set ng radio equipment at nakipag-ugnayan habang nagmamasid. Bigla, sa gilid ng kanyang mata, nalaman niyang hindi pala pumasok si Momo sa singsing. Si Xiao Xuanming ay napapaligiran ng walang salita na kasulatan at nag-aatubili na umalis. Ang mga mata ni Chu Yunyao ay nagpakita ng lambot, hinihintay mo ba siyang bumalik? Bueno, manatili ka rito at sabay tayong magbantay. Kabanata 2874 ang puso ng Titan. Bottomless, ang lagusan patungo sa kailaliman ng katawan ng Titan. Habang lumalalim ito, mas nahihirapan si El kapag nabubulok ang mga particle. Unti-unting bumagal din ang bilis ng pagbaba ng grupo. Sure enough, katulad ng sinabi ni Valkyrie. Bagamat matagal nang patay ang Titan na ito, may natitira pa ring malakas na enerhiya sa maraming bahagi ng katawan, sabi ni Ayer. Sa totoo lang, may isa pang posibilidad, pag ninilay-nilay ng candlelight, kung magsisimulang tumibok ang puso, kung gayon. Maaaring gumaling ang katawan ng Titan na ito. Hindi pa nakakalahati, madyay gising na ba itong si Titan? Posible pa bang makalabas? Nag-aalala si Xiao Waisu. Hindi ko alam kung saan nagpunta ang ninuno ni Xiao Ru. Magiging maayos siya sa oras na ito, bamantong hininga si Du Yuner. Nasa mundo pa rin si Ancestor Xiao Ru. Tanong ni Xiao Ziner. Oo, kapatid, tila noong huling pagkakataon, pagkatapos na makita ng Diyos ng digmaan ang matanda, ang ninuno ni Xiao Ru ay tila may ilang mga alalahanin, at pagkatapos ay nawala, sabi ni Du Yuner. May iniisip ba ang ninuno na si Xiao Ru? Si Xiao Ziner ay mukhang hindi kumbinsido, hindi mahalaga, nandito pa rin ako, tiyak na walang problema. Si Ziner pa rin, makapangyarihan ka, kaya mong magtiwala sa anumang panganib, sabi ni Ru Jiao nang umiti. Ayan na. Proud na sabi ni Xiao Ziner. Malinaw na wala siyang puso, okay. Biro ni Ling Yue. Nag-chat ang mga babae sa ilang salita, at medyo naibsan ang kanilang kaba. Sa sandaling ito, mula sa lahat ng direksyon, may mga pagsabog ng mga tunog na parang kulog. Ang tunog na ito ay nagiging mas matindi at malinaw. Parang tibok ng puso. Kami ay papalapit ng papalapit sa puso ng Titan. Biglang napuno ng hangin ang isang mental wave na nagpamanhid sa lahat ng kababaihan sa kanilang anit. Parang may pares ng invisible na mata na nakatingin sa lahat. Sa kailaliman ng kalaliman, tila may naglalabas ng mahabang buntong hininga. Kaagad na sumunod, tila may nagbubulungan, nagsasalita ng ilang masalimuot na wika na hindi naiintindihan ng mga babae. Sino, ang gumising sa aking kaluluwa na dapat ay natutulog ng tuluyan? Ang kapangyarihan ng simula, ang hininga ng pangangibabaw. Ang sinaunang Diyos, na nagbigay sa akin ng bagong buhay, ang mga babae. Hindi maintindihan ang kahulugan ng mga salitang ito ng Titan. Ngunit malinaw naman, karamihan sa mga taong nakakatunog dito ay ang patay na Titan na ito. Namutla ang magandang mukha ni Shilanyo, mga ate, hindi talaga madyay gising itong malaking lalaki, tama ba? Alisin ang salitang hindi, sabi ni Ning Zimo na nakakunot ang noo.
Sa oras na ito, paulit-ulit na nagsasalita si Titan. Hindi. Hindi isang sinaunang Diyos, ngunit isang bagay mula sa simula. Sino, na nagbukas ng bagay sa simula at ginaisang ang Diyos? Ikaw. Baka ikaw. Isang grupo ng mga kasuklam-suklam na tao, marurumi at maput na mga tao, nang ahas na dumisan ang katawan ng Diyos na ito. Napakayabang, maglakas loob na guluhin ang kapayapaan ng Diyos na ito. Hanggang sa huli, puno ng galit at ginaw ang boses. Ang bawat tao'y likas na nadama na ang sitwasyon ay mali. Bagamat hindi nila ito naiintindihan, ramdam nila na tila galit ang Titan. Rumble. Ang mga nakapalibot na daanan ay nagsimulang lumiit at gumuho. Ang lahat ng uri ng matitigas na sangkap ay nahulog, at sunod-sunod na mga spike ang lumitaw. Umuungol. Hindi sinasadyang naputol ni Xiao Jin ang isang madugong siwang sa kanyang tiyan gamit ang isang matalim na tinik. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga sangkap dito ay nag-evolve mula sa pagkabulok ng mga bangkay ng Titan. Ang mga bulok na bagay na ito ng mga buto at laman, bagaman hindi kasing lakas noong ganap na nabubuhay ang mga Titans, ay hindi karaniwan. Ililibing tayo nito ng buhay. Xiao Jin. Kailangan na nating magmadali. Malakas na sigaw ni Ning Zimo. Sa oras na ito, walang babalikan. Sa pamamagitan lamang ng pagmamadali sa puso magkakaroon ng pagkakataon. Ang mga particle ay tumatakbo ng ligaw. Inipon ni Ayer ang kanyang paglilinang, ang kanyang buong katawan ay naging makukulay na mga partikulo, at ginamit niya ang kanyang hugis na butil na katawan upang puwersahang buksan ang isang daanan. Takot na takot si Xiao Jin, dumudugo pa rin ang kanyang tiyan, palaipat-lipat sa gilid, iniiwasan ang mga spike at nahuhulog na bato. Dahil unti-unting lumiliit ang channel, mapaliit lang ni Xiao Jin ang kanyang katawan. Ang mga babae ay maaaring nakaupo sa Xiao Jin, ngunit sa halip ay maaari lamang nilang yakapin si Xiao Jin. Ang oras ay naging lubhang mahaba. Ang Ayer ay patuloy na nabubulok ang mga nakapalibot na sangkap, ngunit ang kaluluwa ng Titan ay patuloy na minamanipula ang mga sangkap na ito upang muling maghugis. Ang bawat segundo ay pagsubok para sa lahat. Kung mahiwalay sila kay Xiao Jin, mas delikado lang kung magkalat sila. Sa ganoong delikadong lugar, kung may kaunting sakuna, maaaring hindi na sila muling magkita. Ang Xiao Jin ay hindi lamang makakapagbigay ng matatag na bilis, ngunit isang pangunahing proteksyon din para sa kanila. Tulungan natin si Xiao Jin na alisin ang mga hadlang. Ngunit huwag mong saktan si Xiao Jin. Malakas na sabi ni Ning Zimo nang makita niyang may mali. Agad na bumaril ang mga babae, ang mga kutsilyong lumilipad na kaliskis ng dragon, lumilipad na espada, naglalagablab na talam, magagaan na palaso, at iba't ibang paraan ay patuloy na inilabas. Basagin ang mga spike at malalaking bato na maaaring makasakit kay Xiao Jin. Kahit na ang pag-knockout lamang ng isang maliit na bahagi ay maaaring maiwasan ang maraming pinsala. Guardian. Bibigyan kita ng Tian Yuangu. Isang berdeng ilaw ang kumikislap, at kapag ang Blue Rain ay sumisipsip ng malaking halaga ng pinsala, si Tian Yuangu ay itinanam sa katawan ni Xiao Jin. Biglang naramdaman ni Xiao Jin na ang ilang mga pag-atake ay hindi gaanong masakit, at ang bilis ay tumaas ng kaunti. Dong-dong! Dong-dong! Palapit ng palapit ang tibok ng puso, parang kulog na kumukulog sa langit. Si Ayer, na ang mga particle ay tumatakbo ng ligaw sa kanyang harapan, naramdaman na malapit na siyang maabot ang gilid at maglunsad ng isang sprint. Boom! Matapos mabutas ang isang matigas na harang, ang mga babae at si Xiao Jin ay lumipad palabas. Sa harap, may malawak na espasyo. May mamasa-masa na init sa hangin dito. Ang mga batang babae ay tumingin sa paligid, ngunit narinig lamang ang tibok ng puso, ngunit hindi ang puso. Isang maputlang gininto ang translucent light group ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Pagkaraan ng ilang saglit na kumikislap ang magaan na grupo, ito ay naging isang higanteng may 3 mata at 6 na braso. Ako ay anak ng Diyos ng lupa, isang mandirigma ng lahi ng Titan, Anders. Napakaganda mo. Mapagpakumbaba, nang ahas kang sumuway sa aking Diyos. Dapat kang maparusahan. Makakaintindi. Napatingin ang mga babae sa Titan Primordial Spirit na daan-daang metro ang taas at hindi maiwasang magmukhang tensyonado. Bagamat nahulaan na nila ito, nagulat sila nang makitang nagising ang may-ari nitong katawan ng Titan. Bukod dito, kitang-kita na namatay siya ng ganito, at makatuwirang naibalik lamang ang kanyang tibok ng puso. Ngunit sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang isang hindi kumpletong kaluluwa ay maaaring magpakilos ng napakalaking kapangyarihan at magdala sa kanila ng napakalaking pakiramdam ng pang-aapi. Mahirap isipin kung gaano ito kalakas kapag nabubuhay pa itong Titan na pinangalan ng Anders. Hoy! Hindi maganda na mabuhay ka. Kung hindi kami dumating, patay ka na ng tuluyan. Ibalik mo ang puso mo, at gusto mo pa kaming patayin. Katwiran ni Xiao Ziner. Manahimik ka. Ang hamak na Phoenix Clan, na gumising sa Diyos na ito, ay isang kayamanan sa simula pa lang. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Ako ay isinilang sa dakilang sinaunang panahon at namatay sa larangan ng digmaan ng kaluwalhatian. Ang iyong hamak na langgam, gaano kalakas ang loob mong Year-Oka ng mga ito? Ang lugar kung saan natutulog ang Diyos na ito, na gumugulo sa katahimikan ng aking kaluluwa.
Isang hindi mapapatawad na kasalanan ang lapastanganan ng Titan. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Anders, 6 na braso ang napalitan ng 6 na armas. Kabanata 2875 logro ng panalo. Mga palakol, tomahawks, kutsilyo, espada, halberds, sibat, bawat isa ay may distansyang kilometro hanggang libu-libong metro. Bagamat lahat sila ay binago ng kapangyarihan ng Titan Primordial God, hindi sila tunay na mga bagay, ngunit lahat sila ay orihinal na kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ito ay isang natitirang kaluluwa, napakadali para sa Titan na gamitin ang orihinal na kapangyarihan. Ang pangit pa ng mga mukha ng mga babae. Tila mas delikado ang pagpasok dito at pagharap sa labi ng Titan kaysa sa isang tunnel. Gaano man katigas ang mga sangkap sa lagusan, hindi bababa sa sila ay hindi primordial na kapangyarihan, at ang kanilang mga pag-atake ay magiging epektibo pa rin. Ngunit sa harap ng purong primordial power, marami silang nahihirapan. Bagamat ipinaliwanag ni Yefan sa kanila ng detalyado, ang iba't ibang mga susi sa batas ng enerhiya at batas ng mga eroplano. Sa panahong ito ng ascetic practice, ang mga kababaihan ay gumawa ng malaking pagunlad. Ngunit walang sino man ang maaaring gumamit ng purong primordial power, ngunit higit pa o mas kaunti, ay maaaring gumamit ng isang bahagi ng primal power. Sa madaling salita, ang mga ito ay katumbas ng paghawak ng mga espadang kahoy, mga espadang bato, at pakikipaglaban sa mga espadang bakal. Ang gayong labanan ay natural na magiging lubhang mahirap. Hindi kita kailangang patayin sa orihinal, ngunit ang iyong mga salita ay masyadong pangit, at papatayin ka ng aking tiyahin. Walang sinabi si Xiao Ziner, nakaharap sa malabundok na Titan na labi, nag-aapoy ng itim at gintong apoy ng Phoenix. Ang pulang lotus ay nagsusunog ng dugo. Hindi masisira ang pulang lotus na nagniningas na Phoenix na gintong katawan. Ang mga apoy ng Phoenix sa antas ng emperador ay nasunog, unti-unting nagsiwalat ng madilim na pula. Sa harap ng napakalakas na kaaway, si Xiao Ziner ay hindi nang ahas na panatilihin ito, puno siya ng lakas ng putok. Ziner, huwag maging impulsive, sigaw ni Ning Zimo. Bagamat napakalapit ni Xiao Ziner sa paggamit ng kapangyarihan ng primordial, siya ay nasa kaharian pa rin ng kaguluhan, at hindi pa niya naaabot ang bukas na kalangitan. Napakalinaw pa rin ng mga babae tungkol sa agwat sa pagitan nila. Hindi ako tanga, pero kailangang pigilan ito. Saka mo lang masisira ang puso. Kung hindi, habang tumatagal at mas malakas ang natitirang kaluluwa, mas maliit ang pagkakataong manalo tayo. Sinabi ni Xiao Ziner sa pamamagitan ng voice transmission. Habang nagsasalita, nalaslas na ni Anders gamit ang palakol. Ang opens iba ng mga natitirang kaluluwa ay kasing bilis ng kulog, at ang mga batang babae ay hindi ganap na tumugon, at ang palakol ay dumating na sa kanilang harapan. Ang antas ng pag-atake na ito, kung ito ay ganap na nahak, ito ay tiyak na masisira. Red Lotus Suiyan, Primordial Fengyan Blade. Si Xiao Ziner, gayunpaman, ay inihanda ng mahabang panahon. Sa oras na ito, hawak niya ang isang mahabang itim pulang Fengyan sword at itinaas ito. Si Feng Ming ay nasa langit. Ang talam ng apoy ng Phoenix ay bumangga sa palakol, at kalahati nito ay direktang nahati. Nang makitang malapit na siyang maputol, galit na pinakawala ni Xiao Ziner si Feng Yan. Ang walang katapusang output ni Feng Yan, na pinilit na bumawi para dito, sa wakas ay halos hindi na naharang ang suntok. Emperor level na Phoenix Flame. Mukhang ngayon lang natuklasan ni Anders na hindi ordinaryo ang apoy ng Phoenix na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagising lamang kamakailan, at ang kaluluwa ay hindi rin kumpleto, kaya maraming mga detalye ang hindi napansin sa unang pagkakataon. Pumunta ka at sirain mo ang iyong puso. Sigaw ni Xiao Ziner habang si Anders ay tulala. Ang mga babae ay natigilan saglit, at napagtanto lamang na si Xiao Ziner ay hindi nawalan ng katinoan, ngunit siya ang pinakamabilis sa kanila na nakilala ang sitwasyon. Kung hindi ito hinaranggan ni Xiao Ziner, marami sa kanila ang malubhang nasugatan o napatay pa. Sister, basa ang mga mata ni Du Yuner. Sa katunayan, tanging ang mga nakakakilala kay Xiao Ziner ang nakakaalam na si Xiao Ziner, na tila marahas, ay may malambot at pinong puso. Bukod dito, sa kritikal na sandali, siya ay mas matapang kaysa sa iba. Zimo, fair na. Dapat nating pigilan ang tibok ng puso. Sigaw ni Ling Yue. Sa sandaling ito, napagtanto din ng lahat na kung ang puso ay patuloy na tumitibok ng ganito, tinatansya na ang muling pagkabuhay ng Titan ay magiging 1 oras. Kahit na ang pagkabuhay muli ay 1 o 2%, 2 o 3%, maaaring hindi ito isang bagay na maaari nilang labanan. Ang mga mata ni Ning Zimo ay kumikislap, at agad niyang sinabi, ang puso ay nasa ibaba. Ngunit hindi ito maaaring mawala lahat. Magagamit ng lahat ang ilan sa orihinal na kapangyarihan para tulungan si Ziner na isama si Titan. Hindi mo hahayaan si Ziner na harapin ito ng mag-isa. Pabayaan mo ako. Go! Nag-aalalang sigaw ni Xiao Ziner, habang umiiwas sa isang higanteng espada. Ang mga lumilipad na pakpak sa likod niya ay nagpabilis ng bilis ni Xiao Ziner. Ngunit naisip na ni Anders na sa sandaling bumagsak ang tomahawk, si Xiao Ziner ay malapit ng madudurog.
Nanlaki ang mga mata ni Xiao Ziner, minamaliit niya ang flexibility ng anim na brasong ito. Ang mga partikulo ay naghiwa-hiwalay. Si Ayer ay nagpaputok ng daan-daang makukulay na beam sa oras, na pumipilit sa isang butas sa higanting tomahawk. Nalampasan ni Xiao Ziner ang butas na iyon, at sa wakas ay nakalaya na siya sa gulo. Dahil dito, si Xiao Ziner ay nagpawis ng malamig at nagpapasalamat kay Ayer. Tama si Zimo, ang taong ito ay may anim na braso, at si Ziner ay hindi maaaring kalagkarin ng isa, sabi ni Ayer. Xinglan, Zhuguang, Shuer at ako, manatili sa likod upang suportahan sina Ziner at Ayer, at ang iba ay bababa at sisirain ang kanilang mga puso. Gumawa ng mapagpasyang desisyon si Ning Zimo at itinalaga ang kani-kanilang mga gawain. Ang mga batang babae ay walang oras na mag-isip tungkol dito sa sandaling ito, kaya mabilis silang nahati sa dalawang grupo. Ang mga babaeng pumipigil sa mga Titan ay nagkalat sa kanilang mga posisyon, at lahat ng uri ng paraan ay itinapon. Liu Guang Saber Intent, Lei Zuo. 12 ng Shoyen Flying Blades ang na-charge ng kuryente at binaril sa mukha ni Titan. Liwanag ng araw. Ang mga mata ng kandila ay puti, at ang langit ay biglang nagliwanag, nakasisilaw, hindi mabilang na puting apoy, na sinusunog ang buong katawan ni Titan. Shoyen Saber Intent, paglaslas sa kalangitan at umaagos na tubig. Tinapakan ni Wuyek ang langit gamit ang dalawang paa, at sa paglipas ng panahon, naging asol ang kanyang figure. Sinubukan siyang putulin ni Titan gamit ang isang espada, ngunit ganap itong naiwasan. Ang zuying na kutsilyo sa kanyang kamay ay nag-vibrate ng may mataas na frequency, naglabas ng isang rippled na marka ng kutsilyo. Isang kutsilyo ang dumulas pababa, tulad ng ilang talon na lumilipad mula sa langit, na nagmamarka ng hindi mabilang na mga marka ng paglilinis ng tubig. Umungol si Anders, bagamat hindi gaanong makapinsala dito ang layunin ng espada, talagang sinaksak nito ang natitirang kaluluwa nito. Kinamumuhian lamang nito na hindi pa ito nakakabawi sa 10% ng kanyang peak period, pagkatapos ng lahat, ang natitirang kaluluwa ay hindi pa kumpleto. Kung ito ay isang ganap na primordial spirit, paano ito masasaktan ng gayong pag-atake na hindi man lang mabilang na purong primordial power? Crazy Dragon Blood Shi. Bumagsak sa langit ang galit ng primordial dragon. Ang mahabang gininto ang pulang buhok ni Feng Qinglan ay lumipad. Sa oras na ito, lumipad ang mga pakpak ng dragon sa tuktok ng ulo ni Titan, at nahulog ang isang kaluluwa ng dragon, na tumama sa ulo ni Anders. Lalong napasigaw si Anders sa sakit, at sa galit, sinimulan niyang iwagayway ang kanyang anim na braso ng marahas. Dam! Kasuklam-suklam na mga langgam. Ungol ni Anders. Ang ipoipo ng anim na armas ay pinilit ang mga babae na umatras ng hakbang-hakbang. Lahat, mag-ingat. Huwag isipin ang pag-atake. Pag-isipang umiwas muna. Nagutos si Feng Qinglan, ang eksenang ito ay nagpaalala sa kanya ng eksena ng isang grupo ng mga sundalo na kumukubkob sa mga ligaw na halimaw sa larangan ng digmaan noon. Para ubusin lang, hindi para patayin agad. Ang 5 sa kanila, kahit na hindi kasing taas ng kaharian ni Xiao Ziner, ay higit pa o hindi gaanong nakakabisa sa ilan sa orihinal na kapangyarihan. Kahit na ang pag-atake ay may maliit na epekto sa Titan, hindi bababa sa nakakasagabal ito, at maaari rin itong magdulot ng pinsala sa pamamagitan ng pag-atake ng ilang beses. Bilang karagdagan, sila ay pangunahing tumutulong at umaasa kay Xiao Ziner para sa pangunahing pag-atake, kaya silang anim ay nagtutulungan, ngunit sila ay nakapagpigil pansamantala. Naglaro si Anders sa paligid, ngunit nabigong salakayin ng sinumang babae. Sa katawan nito, may malalaking espasyo sa lahat ng dako, ngunit nakakatulong ito sa mga kababaihan. 9 na araw ng sayaw ng Phoenix, 3 buhay ng pagnanakaw sa apoy. Sa tulong ng kanyang mga kapatid na babae, mas kalmado si Xiao Ziner sa oras na ito. Ikalat ang iyong mga bisig, tulad ng pagsasayaw ng magandang solo. Sa lahat ng direksyon, may mga ilaw ng apoy na sunod-sunod na nagniningas. Ang mga itim na gintong apoy ay nagngangalit sa paligid ni Anders, at hindi mabilang na mga batik ng itim na ginto ang lumitaw. Ang liwanag na lugar ay agad na pumutok, at ang madilim na gininto ang apoy ay parang isang haligi ng apoy, na bumaril kay Anders mula sa iba't ibang anggulo. At ang apoy ng Phoenix sa tuktok ay naging isang kulog at kulog, bumagsak sa tuktok ng Titan. Ang Titan Primordial Spirit, na daan-daang metro ang taas, ay ganap na nakabalot sa Feng Yan, at ito ay patuloy na sumabog, na nagdulot ng malakas na pagsabog. May pagkakataon. Nagkatinginan ang mga babae at nagkaintindihan. Ngunit sa sandaling ito, isang malalim na tawa ang pinakawalan ni Anders. Nanlamig ang mga mukha ng mga babae, pakiramdam na may mali. Kabanata 2876. Hindi mo ba naisip na sa mga paraan na ito, maaari mong sirain ang puso ng Titan? Ang malalim na tawa ni Anders, ang natitirang kaluluwa ay mabilis na nagsimulang makabawi. Ang tuloy-tuloy na daloy ng primordial na kapangyarihan ay nagpalakas pa sa Titan soul nito kaysa dati. Oops, hindi sapat ang nainom namin ito, patuloy ang pagtibok ng puso nito at mas mabilis itong gumaling. Kinagat ni Ning Zimo ang kanyang mga ngipin. Pumunta ka sa puso. Walang paraan palabas. Malakas na sabi ni Feng Qinglan.
Nagkatinginan sina Xiao Ziner at Ayer at sabay na inatake si Anders. Hawakan natin, bumaba ka muna. Ang mga kababaihan ay walang oras na mag-isip tungkol sa anumang bagay, at lahat sila ay nagsimulang mahulog ng mabilis. Dati, puso lang ang gusto nilang sirain, pero ang problema ay hindi nila pinansin kung may ganitong kakayahan ba sila. Kung talagang gumaling ang puso ng Titan, paano ito masisira ng basta-basta bilang pangunahing organ ng isang Titan? Hindi naman nagmamadali si Anders, winuwagayway ang 6 na malalaking espada, tulad ng mga gumugulong na bundok, na humahabol sa mga babae. Kung hindi dahil sa kooperasyon ng iilang babae at sa takip, mahirap makalabas. Ngunit si Rao ay ganoon, mapanganib pa rin. Kung hindi lang sila dumaan sa maraming buhay at kamatayang laban, malamang na hindi na magkakaroon ng lakas ng loob ang mga babae na harapin sila. Bumagsak ito, sumugod ng 10,000 metro, at isang pulang ilaw ang kumislap sa harapan nito. Xiao Jin. Ang sakam na ahas ay lumipad sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Duwag ka. Anong tinatakbuhan mo? Saway ni Xiao Ziner. Nanay Ziner. Nagkamali ka. Nandito ako para magsumbong. May sira ang puso, hindi masisira. Agrabyado na sabi ni Xiao Jin. Nang marinig ito ng 6 na babae, muling lumubog ang kanilang mga puso. Tila nabasa ni Titan Anders ang nasa isip ng lahat at lalo pang tumawa ng mayabang. Mga mapagpakumbaba na langgam, alam mo ba ang kapangyarihan ng mga Diyos ng ating henerasyon? Ngayon, ang iyong buhay, at ang mga bagay sa simula, ay tinanggap ng Diyos. Sa pananaw ni Anders, ang mga tao ay hindi karapat-dapat na ariin ang mga bagay sa simula. Bukod dito, ang isang grupo ng mga tao ay nangangahas na gumalaw sa kanyang katawan, o kahit na pumasok sa kanyang katawan, ito ay isang kahihiyan. Lalong kinabahan ng mga babae, kinakabahan pa. Ano ang nangyayari sa Su Qingzhou na ito? Nawala siya, at binuhay niya ang gayong tao. Nena si Xiao Ziner. Tinataya na ang Titan na ito ay muling nabuhay, at si Qingzhou mismo ay hindi inaasahan ito. Sabi ni Feng Qinglan. Walang kwentang sabihin ngayon, ang Titan na ito ay dapat itigil, kung hindi ay mamamatay tayo, at maaaring hindi na makabalik si Qingzhou. Sabi ni Ayer. Ang pagrereklamo ay pagrereklamo, ngunit ito ay emosyonal na catharsis lamang. Kung si Su Qingzhou talaga ang dapat sisihin, hindi siya pupunta rito para makipagsapalaran at pigilan ang muling pagkabuhay ng Titan. Ang mga babae ay nakagawa na ng desperadong pagtatangka sa sandaling ito, umiiwas sa pag-atake habang nagmamadali sa pinakamalalim na punto. Kapag ang temperatura ay tumataas at tumataas, sa wakas ay nakikita ng lahat na mayroong isang Escarlata na lupain sa kailaliman. Walang duda na ang Escarlata na lupain ito ay ang ibabaw ng puso ng Titan. Bagamat handa sila sa pag-iisip, ang lahat ay nasira pa rin nang makita ang gayong puso na hindi makita ang hangganan. Ito ay literal na sumisira sa isang piraso ng lupa. Sina Shilanyo, Xiao Waisu at iba pang mga kababaihan ay nagsisikap na maghukay ng butas ng buong lakas. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, hindi man lang nabasag ng puso ng Titan ang cortex. Sa kabaligtaran, sa impluwensya ng kapangyarihan ng simula, ang pusong ito ay lalong tumitibok. Ang puso ay nagsimulang lumitaw ng higit pa at mas escarlata mula sa kadiliman, at ang antas ng pagbawi ay patuloy na bumuti. Mga ate, sobrang tigas ng balat ng pusong ito. Kahit anong atake mo, walang kwenta. Si Shilanyo ay malapit ng umiyak. Lahat ng uri ng laso ng gu at apoy ng Phoenix ay sinubukan na, ngunit sila ay ganap na hindi epektibo. Susubukan ko. Tinawag ni Xiao Ziner ang Mangchu Sword sa himpapawid, at ang katawan ng espada ay nagbago sa isang bilog ng hollow ripples. Ang figure ay unti-unting naging translucent na itim at ginto, ang espada ay nawala, at ang figure ay naging isang tuwid na linya. Hindi pinangalan ng Feng Yan, ang talim ng Nirvana. Ito na ang nag-iisang pinakamalakas na pumatay na maaaring ilabas ni Xiao Ziner, tulad ng isang bituin na bumagsak sa lupa. Boom! Ang itim gintong light blade ay pinutol sa balat, at ang apoy ay patuloy na pumutok. Para bang ang isang sumasabog na aktibong bulkan ay direktang nilikha sa sito. Hanggat hindi titigil si Xiao Ziner, ang Nirvana blade ay nasa target na posisyon at magpapatuloy sa paulit-ulit na papatay. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga kababaihan ay nakaramdam ng isang pahiwatig ng kawalan ng pag-asa. Paano nangyari ito? Si Xiao Ziner ay natigilan ng malaman na kahit ang kanyang Emperor level na Phoenix Flame ay hindi kayang mapunit ang puso ng Titan na ito. Na parang pinutol ng Heart of the Titans ang lahat ng pinsala. Haha! Ang natitirang kaluluwa ni Anders ay bumalik din sa ibabaw ng kanyang puso sa oras na ito. Nang makita ang eksenang ito, mga tawa ng mapang asar. Ignorant Phoenix Girl, kahit na mayroon kang Emperor level na Phoenix Flames, ngunit wala kang kapangyarihan ng mga batas sa eroplano, paano mo masasaktan ang puso ng Diyos na ito? Naramdaman ng mga babae ang isang malaking anino na bumabalot sa kanilang mga puso. Muli, lubos nilang napagtanto kung gaano kahalaga ang batas ng eroplano sa eroplano ng Taishi. Ang Titan na ito, ayon kay Yewuya, ay isang napaka-ordinaryong Titan.
Dahil ang pinakamakapangyarihan, ang mga Titans na nakakaunawa sa mga batas ng eroplano, ay nasa core area ng Titan God's domain. Ang Titan na ito ay isang medyo mahinang ordinaryong angkan na hindi pinahahalagahan, kaya mamamatay ito sa gilid ng domain ng mga Diyos. Ngunit kahit na ang pinaka-ordinaryong Titans ay nasa open sky realm man lang, at mayroon din silang katawan na may pambihirang talento. Ang mga taong ito ay gustong pumatay ng isang Titan, kung ang cultivation base ay hindi sapat, at walang batas sa eroplano, ito ay katumbas ng ant bites an elephant. Sinasabing mas maraming langgam ang pumapatay ng mga elepante, ngunit ito ay usapan lamang. Iginiit ni Yefan na dapat nilang maunawaan ang mga batas ng mga eroplano bago sila makaalis sa mundong ito. Siguro, nag-aalala lang sa sitwasyong ito. Kung hindi mo naiintindihan ang mga batas ng eroplano, hindi mo masisira ang depensa. Gago ang tao. Mamatay. Si Anders ay humawak ng 6,000 metrong sandata at muling inatake ang mga kababaihan, na tinatamasa ang kagalakan ng pagiging ipinanganak na muli. Para dito, ang pagpatay sa mga kababaihan ay isang bagay lamang ng oras. Hintayin lamang na ang puso ay patuloy na gumaling at ang natitirang kaluluwa ay patuloy na lumakas. Ang mga babae ay lumilipad sa paligid, umiiwas, sinusubukang humanap ng pagkakataon na masira ang kanilang mga puso. Ngunit kahit anong pilit nila, buo pa rin ang kanilang mga puso. Ano ang gagawin? Kung magpapatuloy tayo ng ganito, hindi ba tayo maghihintay na mamatay? Nag-aalalang tanong ni Nyenro. Alam ng lahat na habang patuloy na gumagaling si Anders, lumiliit ang kanilang tirahan. Biglang nagkaroon ng plano si Ling Yue sa kanyang puso at malakas na sinabi, magsama-sama ang lahat. Pumunta sa ibabaw ng puso upang magtipon. Nang marinig ito ng mga babae, bagamat naguguluhan sila, nagtiwala din sila kay Ling Yue at direktang lumipad. Ano? Isuko ang pagtutol at humingi ng sakripisyo sa Diyos. Tumawa si Anders at tinaga ng palakol. Ang palakol na ito ay parang isang buong Kunlun Mountains, at bumagsak si Wan Jun. Weiwei. Nang makitang malapit ng mamatay ang lahat, gustong malaman ng mga babae kung ano ang plano ni Ling Yue. Kabanata 2877 ang tunay na dragon. Pero nakita kong biglang itinaas ni Ling Yue ang dumplings mula sa likod. Ha! Kumaway si Tang Yuan sa hangin, tumalikod, at nakitang nahulog ang palakol dito. Ay! Gatlang M. Natakot si Tang Yuan, at mabilis na tumakbo sa hangin, sinusubukang tumakas, ngunit natural na huli na. Ang palakol ay may malaking saklaw, at tila ito ay malapit ng tumama sa mga dumpling. Isang hindi kilalang puwersa ang pilit na pinalihis ang palakol. Matagal. Ang palakol ay nahulog paulit sa ibabaw ng Titan Heart. Gatlang M. Isang hysterical na sigaw ang pinakawalan ni Anders. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumitaw ang isang bitik sa puso ng Titan, at ang dugo ng mga Titan ay kumikinang na may gintong pula, na bumubulusok. Pinagpawisan ng mga babae, ngunit tuwang-tuwa sila nang makita ang eksenang ito. Lumalabas na ginamit ni Ling Yue ang feature na, evil warding off, ng dumplings para akitin si Anders na atakihin ang sarili. At hanggat magkasama ang mga babae, hindi sila masasaktan ng hindi sinasadya. Tagumpay. Tuwang-tuwa si Ling Yue. Bagamat si Anders ay isang natitirang kaluluwa, ito ay gumagamit ng purong primordial na kapangyarihan pagkatapos ng lahat. Kahit na ito ay hindi sapat upang magdulot ng malaking pinsala sa puso, maaari itong masira. Pisyo. Hindi lang napansin ni Anders na may napakaliit na grupo ng itim at puti na karne sa larangan ng digmaan. Nang makitang may sugat doon, dali-daling pinunan ng mga babae ang kanilang firepower at inatake ang sugat. Ngunit hindi nagtagal, ang sugat ay mabilis na naayos sa bilis na nakikita ng mata. Hindi. Masyadong mabilis gumaling ang puso ng Titan na ito. Naiinis na sabi ni Wu Yechuan. Nakabawi si Anders mula sa sakit sa oras na ito, at ang kanyang galit ay tumataas. Isang pisyo, hindi kita iligtas. Maglakas loob kang magplano laban sa orihinal na Diyos, at ikaw ay makukulong at pahihirapan magpakailanman. Nalugi si Anders, at natural na nagsimulang mag-ingat. Sa bawat pag-atake niya, sinasadya niyang iwasan ang posibilidad na hindi sinasadyang masaktan ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang gayong pinipigilang pag-atake ay nagbigay ng kaluwagan sa mga kababaihan. Ang labanan ay nasa isang pagkapatas. Bagamat si Xiao Ziner at iba pang mga anak na babae ay maaaring maayos na maglaman ng Anders, hindi nila mapipigilan ang kanyang espiritu sa paglaki. At sa tuwing magasgasan ng kaunti, magdudulot ito ng malaking trauma sa mga babae. Walang kamalay-malay, maliban sa ilang babaeng Phoenix, na maaaring umasa sa apoy upang patuloy na makabangon, ang iba pang mga kababaihan ay nasugatan ng higit pa o mas kaunti. Hindi ito ang paraan para magpatuloy ng ganito. Ilabas mo lahat. Ilan ang kaya mong takbuhan? Malakas na sumigaw si Xiao Ziner, determinadong ipagpaliban ang oras. Ate, sabay tayong lumabas. Natural na nag-aalala si Duyuner. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Kung sabay kayong tumakbo, walang makakaalis. Ang mga kababaihan ay nagpakita ng kalungkutan at sakit, ngunit alam na alam nila na si Xiao Ziner ay nagsasabi ng totoo.
Ang natitirang kaluluwa ay lumaki mula sa ilang daang metro ngayon lamang sa higit sa 1,000 metro. Ang antas ng solidification sa kritikal na panahon ay patuloy na nagpapabuti. Kung ang mga bagay ay magpapatuloy ng ganito, ang pang-aapi ng purong kapangyarihan sa pag-iisip ay hindi mabata para sa mga kababaihan. Nang makitang baliw na pinatay ni Xiao Ziner si Anders, nalungkot ang mga babae. Xiao Jin, dalhin ang lahat. Sumunod ka sa akin. Tumalikod si Ayer at sinigawan si Xiao Jin na nanginginig doon. Hinawakan ni Tang Yuan si Xiao Jin ngayon, sa takot na maiwan siya. Ang apoy ng dragon ni Xiao Jin ay biglang lumakas at hamina, at ang mga komplikadong emosyon ay kumislap sa isang pares ng mga mata ng gintong dragon. Biglang itinapon ni Xiao Jin ang mga dumplings, at pagkatapos ay umungal ang dragon at sumugod patungo sa labi ng Titan. Umuungol. Gitling. Si Long Yin ay nakakagulat, nagpapasaya para sa kanyang sarili, ngunit nakakaakit din ang atensyon ng mga Titan. Mga nanay, umalis na kayong lahat. Sasaluhin ko ang lalaking ito. Lumaki ng husto ang katawan ni Xiao Jin, at sa isang kisap mata, ito ay mahigit 1 kilometro ang haba at 100 metro ang lapad. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, ipinakita ni Xiao Jin ang kanyang kumpletong hugis ng katawan sa harap ng lahat. Nang makita si Xiao Jin na matapang na sumugod kay Anders nang hindi lumilingon, ang mga babae ay natigilan. Tagapangalaga. Hindi makapaniwala si Shilanyo, napakabayani ng mahiyain na maliit na Jin sa pagkakataong ito. Naisip nila na iiwasan ni Xiao Jin ang labanan hanggat maaari gaya ng dati, at magtatago hanggat kaya niya. Sa makatuwid, sa simula, wala akong masyadong inaasahan para kay Xiao Jin. Pagkatapos ng lahat, kung mayroong Xiao Jin na sumali, walang magiging mahalagang pagkakaiba sa sitwasyon ng labanan. Nag-transform sa isang fire dragon na kasing laki ng natitirang kaluluwa ng Titan, ang buntot ng dragon ay natangay, na hamarang sa higanteng espada at espada. Ngunit sa katawan ni Xiao Jin, 2 mantsa ng dugo ang napunit din, at tumalsik ang dugo ng dragon. Biglang may naamoy si Anders mula sa dugo. Apoy na dragon. Ang lakas ng loob mong limunin ang laman at dugo ng Diyos na ito. Kinain ni Xiao Jin ang karne na hindi pa ganap na nabubulok ni Anders. Marahil dahil sa napapanahong intervention ni Ankh, ang ilan sa asensya ng Titan ay napanatili sa dugo ng dragon. Natural na mararamdaman ito ni Anders, ito ang hininga nito. Ang kanyang sariling katawan ay, tinapakan, sa paraang ibinuhos ni Anderston ang kanyang galit kay Xiao Jin. Alam ni Xiao Jin na siya ay magiging head-to-head at tiyak na hindi siya magiging kalaban ni Anders. Gamitin lamang ang katawan ng dragon na ilang libong metro, tulad ng isang ginintoang pulang lubad, upang gusot ang labi ng Titan. Si Anders ay ginapos ni Xiao Jin, at mahirap pakitunguhan ang mga babae. Kinagat ni Xiao Jin si Anders sa isang kagat at iniluwa ang apoy ng dragon. Umungol si Anders, nagbago ang sandata sa 6 na braso, at naging isang maikling talam para sa labanang santukan. Ang mga maikling talam na ito ay direktang sinaksak ang maliit na gintong dragon. Bagamat matigas ang kaliskis ng dragon, tinutusok pa rin sila ng bawat pulgada, at ang dugo ng dragon ay tumalsik sa lahat ng dako. Umuungol. Napaungol si Xiao Jin, sa sakit at galit. Xiao Jin. Ang mga babae ay umatras sa kalagitnaan, nakita ang eksenang ito, o ang kanilang mga mata ay puno ng mga kristal, o ang kanilang mga mata ay pula. Walang inaasahan na sa kritikal na sandali, si Xiao Jin ay nagbago. Mga nanay, takbo. Mayroon kang 3 mahaba at 2 short, at hindi ako pababayaan ng master. Wuo, gusto rin ni Xiao Jin na maging isang tunay na dragon, at ayaw niyang mapahiya muli ang master. Ang pagkarinig sa mga salitang ito ay nagdulot ng halo-halong damdamin sa kanilang mga puso. Lalo na ang mga babaeng nakakilala kay Xiao Jin mula sa lupa, sa daan. Naghintay pa ng ilang luha sina Nayen Rujiao at Shi Lanyo. Sa katunayan, naramdaman din nila na kahit mahiyain si Xiao Jin, siya ay napakatapat at hindi sumuko. Marahil ito ay dahil sa pagbabago ng isang ahas sa isang dragon, si Xiao Jin ay palaging kulang sa kamahalan ng pagiging isang dragon at ang ugali ng isang banal na hayop. Ito ay sakam, mahilig maglaro, mahiyain at natatakot, at nananakot sa malambot at natatakot sa mahirap. Malamang, ito ang pinakamaliit na dragon-like dragon sa buong universo. Ngunit hindi talaga ito nagustuhan ni Ye Fan o ng mga babae. Sa katunayan, hindi nagtatanong ang lahat, kung gaano kalakas si Xiao Jin, mas katulad ng isang Supreme Divine Beast. Pagkatapos ng lahat, si Xiao Jin ay matagal nang naging kamag-anak ng lahat. Sino ang magtatanong sa mga kamag-anak na maging matapang? Hanggang sa sandaling ito, napagtanto ng lahat. Sa katunayan, kahit na wala silang pakialam, ang sariling puso ni Xiao Jin ay may dignidad at ilalim. Bagamat ito ay mahiyain at sakam, hindi ito nangangahulugan na hindi ito naghahangad na maging isang kahanga-hanga at hinahangaang dragon. Dumaan sa hindi mabilang na mga laban at nakatakas ng ilang beses. Sa pagsisikap ni Ye Fan at ng iba pa, si Xiao Jin ay lumaki ng hakbang-hakbang. Tahimik na inaalala ni Xiao Jin ang mga damdaming ito at pasasalamat sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa paglipas ng panahon, sa banayad na paraan, ito ay may epekto kay Xiao Jin.
Sa makatuwid, nang sumiklab ang krisis ngayon, si Xiao Jin ay naglakas loob at nagpasya na gamitin ang kanyang buhay bilang isang taya upang protektahan ang mga kababaihan mula sa pag-urong. Sa halip na hayaang mamatay ang sinumang babae dito, mas gugustuhin ni Xiao Jin na isakripisyo ang kanyang sarili. Kung hindi, talagang mahihiya na makita ang may-ari na nagligtas nito ng paulit-ulit. Tamang-tama din ang mga mata ko na ahas. At least this time, kahit sa huling pagkakataon, nais nitong maging isang matapang, walang takot at matuwid na dragon. Kabanata 2878 Malabo na salita. Xiao Jin. Nang makitang ang katawan ni Xiao Jin ay patuloy na tinutusok ng matalim na talam na naging anyo ni Anders, bumubulwak ang dugo ng dragon, at nadurog ang puso ng mga babae. Kahit na si Shilanyo ay nagtanim ng Tian Yuan Gu para kay Xiao Jin, ngunit ang epekto ng Gu ay naubos na sa daan. Sa oras na ito, maaari lamang kumapit si Xiao Jin sa kanyang sarili at kainin ang lahat ng pinsala. Mauna na kayo. Ililigtas ko si Xiao Jin. Hindi na nakatiis si Xiao Ziner. Pupunta rin ako, hindi ko maiiwan ang Petronas. Nagpunas ng luha si Shilanyo. Huwag kang pabigla-bigla. Gusto mo bang mawala ng saysay ang mga pagsisikap ni Xiao Jin? Nang hina si Ning Zimo na may luha sa kanyang mga mata. Ang mga babae ay nagdadalamati at nahihirapan. Sa sandaling ito, walang gustong umalis, ngunit pakiramdam nila ay wala silang magagawa. Sandali. Biglang naramdaman ng kandila na may mali. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa madilim na kalangitan. Anong tunog, narinig mo ba? Pagkatapos niyang sabihin ito, nakinig ng mabuti ang mga babae, at nalaman lamang na may mga tunog na parang bagyo na lumilitaw sa labas ng puso ni Titan. Hindi heartbeat. Ibang boses. Bakit parang parusa ng Diyos? Ang sabay-sabay na bulalas ng mga babae. Ang ganitong uri ng boses ay halos kapareho ng parusa na kanilang naranasan at nakita. Sa oras na ito, nalaman ni Ning Zimo na tumugon ang pocket communicator na dala niya. Zimo, naririnig mo ba? Yunyaw. Naputol ang komunikasyon noon, ngunit bigla itong konektado. Sa wakas ay nakipag-ugnayan na ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa loob mo. Ngunit ngayon lang, biglang nagtipon ang mga ulap sa kalangitan, na parang isang uri ng parusa. Kahit na ang hanay ay hindi malaki, ang enerhiya wave ay masyadong malakas. Hindi na ako pwedeng manatili dito, lumilikas na ako. Sino kayong mga lalaki na biglang mamamatay? Talaga bang parusa ito? Hindi tama iyon, wala tayong madadaanan. Sabi ni Ning Zimo sa kalagitnaan, nanlaki ang mga mata niya at tumingin kay Xiao Jin. Pagkatapos ng mas malapitang pagtingin, nalaman niyang tila kakaiba si Xiao Jin. Kahit na sobrang sakit, mas parang nararamdaman kong may mali. Ang mga kaliskis ng dragon at apoy ng dragon sa katawan ni Xiao Jin ay naglalabas ng mga pagsabog ng gintong liwanag. Xiao Jin. Baka si Xiao Jin ay malapit nang mag-evolve sa isang 5-clawed golden dragon. Ano? Halatang nagulat din si Chu Yunyao. Nagulat lahat ang mga babae, at wala silang pakialam na makatakas, tumingin sila kay Xiao Jin na kinakabahan. Kasabay nito, ang lahat ay nagkaroon din ng kislap ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ang 5-clawed golden dragon ay maaaring manirahan sa 8-plane level na divine beast na malayang makakalabas sa Titan God Realm. Kung talagang makakaligtas si Xiao Jin sa kapahamakan, ang natitirang kaluluwa ng Titan na ito ay walang kapantay. Xiao Jin, magnanakaw ka ba? Nagmamadaling tanong ni Ling Yue. Si Nanay Yue. Parang ganoon. Ganon din ang pakiramdam noong naging fire dragon siya. May kapahamakan ka ba? Mabuti naman noong nakaraan, nalaglag lang ako ng ilang layer ng balat, ngunit ngayon ay nasugatan ako, at ang kaluluwa ng dragon ay medyo mahina. Ang boses ni Xiao Jin ay naglalaman ng bakas ng kaba. Ang sakam na ahas ay nangangarap na maging isang 5 kuko na gintong dragon, dahil nangangahulugan ito na siya ay mas ligtas at mas makapangyarihan. Kaya naman, sa panahong ito, sinubukan niyang kumain ng napakaraming pampalusog. Gayunpaman, ang 5-clawed golden dragon robbery na iniisip niya, hindi siya dumating maaga o huli, at darating siya sa oras na ito. Marahil, ang paglilinang at pisikal na kalagayan nito ay maaari nang isulong. Gayunpaman, ang duwag nitong puso ang pinakamalaking hadlang. At ang matapang na tagumpay na ito, sinira ng Dragon Heart ang mga tanikala, at sa wakas ay pinasimula ng kulog na kapigatian. Ang kulog na kapighatsang ito ay parehong pagsubok at pagkilala dito. Nagkatinginan ang mga babae at nagdesisyon kaagad. Hindi kami aalis. Protektahan si Xiao Jin mula sa kapahamakan. Hanggat maaari para sa Xiao Jin na labanan ang ilang pinsala, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Yunyao, ano ang maaari mong gawin mula sa labas upang matulungan si Xiao Jin na labanan ang pinsala ng kalamidad sa kidlat? Sinusubukan ko ang aking makakaya upang subukan. Well, isang batch ng spar armors na ginawa noon ay may tiyak na kakayahan upang labanan ang kidlat. Napagtanto din ni Titan Anders na may paparating na bagyo. Hindi man lang ito natakot, bagkus ay tumawa ito ng malakas, na parang nakakita ng isang malaking biro. Fire Dragon, umaasa lang sa iyong mga labi upang subukang makaligtas sa kalamidad.
Kahit na ito ay isang buo at perpektong fire dragon, higit sa 70% ang mamamatay sa kalamidad na ito. Isang grupo ng mga ignorante at hanggal na mga tao, ang 5 kuko na gintong dragon. Ang pagnanakaw ay isang kalamidad na lumalabag sa mga batas ng eroplano. Paano mo ito matitiis? Hindi kailangang kumilos ang Diyos na ito. Pagkatapos ng pagnanakaw ng kulog, mawawasak ka. Agad na itinigil ni Anders ang pag-atake at pinaikot ang the primordial spirit has been put into the heart. Malinaw, hindi ito gustong maapektuhan nito, at determinado rin na ang lahat at si Xiao Jin ay mamamatay sa kalamidad sa kulog. Parehong naramdaman ng mga babae at ni Xiao Jin ang isang madilim na tanawin sa harap nila. Iyan ay tama, ito ay tiyak na hindi madaling gumawa ng isang fire dragon na gumawa ng isang qualitatively na bago thunder calamity. Mapoprotektahan ba talaga ng kanilang kapangyarihan si Xiao Jin mula sa kalamidad? Huwag masyadong mag-isip. Kahit gaano kadesperado ang sitwasyon, naranasan din natin, subukan mo lang. Nagngangalit si Ning Zimo. Tama, gawin mo ang iyong makakaya. Inilabas ni Ling Yue ang flint compass, at ginamit ang pinakamabilis na bilis para mag-set up ng pinahusay na magic circle mula sa manipis na hangin. Sa paligid ng Xiao Jin, ang isang malaking bilang ng mga formation stone ay pinalapot, at ang susunod na pagbuo ng proteksyon ay inayos. Sa sandaling ito, ang natitira sa Titan ay pumikit, ngunit sa halip ay binigyan siya ng pagkakataong ayusin ang pagbuo. Ang oras ay maikli, ang pagbuo ay katatapos lamang, at ang Golden Dragon Thunder Tribulation sa labas ay bumagsak. Boom! Gitling! Ang buong puso ng Titan ay nanginginig. Ang isang gintong kidlat ay talagang tumagos sa makapal na ibabaw at nag-drill sa kailaliman ng lupa sa daan-daang milya. Ang kulog at kidlat na ito na may kapangyarihan ng batas ng eroplano, ang mga ordinaryong hadlang ay malinaw na hindi papansinin, at hindi ito magkakaroon ng kahit kaunting epekto sa pagharang. Sinubukan na ng mga babae ang kanilang makakaya upang bumuo ng 12 mga hakbang sa proteksyon sa itaas ni Xiao Jin. Xiao Jin, pumasok ka sa templo ko. Ang templo ng Suihuang ni Xiao Ziner ay tumalsik sa hangin. Naunawaan ni Xiao Jin, naging maliit na katawan, at dumiretso sa itim na templo. Boom! Bumagsak ang gininto banal na kulog, at ang mga patong ng mga kalasag na inilabas ng mga batang babae ay nawasak lahat sa isang iglap. Sa isang kisap mata, ang templo ay nilamon. Pagkatapos ng lahat, ang Suihuang Temple ay isang top-level na sagradong bagay, at napaglabanan nito ang Divine Thunder. Gayunpaman, si Xiao Ziner, na kayang dalhin ang sagradong bagay at konektado sa kaluluwa ng sagradong bagay, ay malakas na sinaway. Paft! Iniluwa ni Xiao Ziner ang isang subo ng dugo ng Phoenix, na para bang hindi mabilang na mga butas ng butas ang tumusok sa kanyang katawan, bumulwak ang dugo. Ate, Sumigaw si Du Yuner, at sa parehong oras, nagsimulang umagos ang dugo sa kanyang katawan, ang kanyang ekspresyon at katawan ay nasira sa sakit. Nang makita ang kaunos-lunos na kalagayan ng dalawang magkapatid, napagtanto ng mga babae kung anong uri ng puwersa ang kanilang kinakaharap. Huwag kang mag-alala sa akin, hindi ako pwedeng mamatay. Itinaas ni Xiao Ziner ang kanyang dagwang kamay at nakabawi mula sa walang katapusang paligan. Ang kanyang malakas na sigla ay nagpapahintulot sa kanya na halos hindi kumapit ng ilang sandali. Habang umiiyak, ang mga babae ay patuloy na dumaan sa magic circle, sinusubukang ubusin ang kapangyarihan ng banal na kulog. Ngunit ang bawat segundo ay parang isang siglo. Sa Suihuang Temple, narinig ang masakit na dagandong ng dragon ni Xiao Jin. Ang bawat tao ay nadama na walang kapangyarihan, kahit anong pilit nila, ang power gap ay masyadong malaki. Kahit na ang dumplings ay ilagay sa ito sa oras na ito ay walang silbi sa lahat. Pagkatapos ng lahat, si Shenlei ay hindi tulad ng isang espada o isang talam. Hindi lang masakit ang dumplings kapag nahulog ito, pero hindi ibig sabihin na hindi nito masasaktan si Xiao Jin. Sa kanyang mga tainga, ay ang ironic na pagtawa ng Titan Anders, tumatawa sa kanilang kamangmangan at katawa-tawa na pag-uugali. Sa loob ng ilang sandali, ang longyi ni Xiao Jin ay naging napakalungkot at nanghina, at halatang hindi na niya ito kayang hawakan. Si Xiao Ziner ay mapatla din, at ang pagbawi ay unti-unting nagsisimulang hindi makasabay. Nang ang mga mata ng lahat ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Ang boses ni Chu Yunyao ay nagmula sa ilang hindi malinaw na salita sa tagapagbalita. Kabanata 2879 na 5-clawed Golden Dragon. Sandali. Magpumilit. Langit. Aklat. Halatang apektado ang komunikasyon ni Chu Yunyao, ngunit naintindihan ng mga babae. Walang salita na Biblia. Bumalik na ba si Su Qingzhou? O may reaksyon ba mula sa wordless Bible? Sa oras na ito, ang ibabaw ng lupa. Ang walang salita na kasulatan, na orihinal na tumatakbo ng maayos sa sarili nitong, ay tila pinasigla ng isang bagay. Ang mga black and white celestial books ay tila may isang uri ng emosyon, pagkatapos maimpluwensyahan ni Shenlei. Sa loob ng 1 metro ng wordless Book of Heaven, walang makalapit dito. Ngunit sa pagbagsak ng Shenlei, ang kapangyarihan sa antas ng eroplano na ito ay tila nasa larangan ng pagpukaw ng aklat ng langit. Matapos salakayin ng kulog at kidlat ang saklaw na 1 metrong iyon at tumagos sa ilang sentimetro.
Wordless Heavenly Book, biglang binitawan si Huagwang. Ang isang malakas na pagbabago bago ng enerhiya ay agad na nagpalawak ng saklaw ng impluensya. Itim at puti na bumubuo ng isang umiikot na kalasag. Heavenly Book Shield. Sa malayo, nakita ni Chu Yunyaw ang eksenang ito at agad na nakilala na ito ay panlilinlang ni Su Qingzhou. Ang walang salita na kasulatan din pala ang magpapagana sa mismong kalasag. Ang Heavenly Book Shield ay hindi sapilitang lumalaban, ngunit mas katulad ng pag-invisible ng mga banal na kulog na ito. Nang magsimulang kontrahin ng mga banal na kasulatan ng kapangyarihan ng Divine Thunder, sa kaibuturan ng lupa, biglang bumaba ang presyon sa puso ni Titan. Napabuntong hininga si Xiao Ziner, at unti-unting bumuti ang kanyang mukha. Paanong posible? Anong nangyayari? Malinaw na napagtanto ni Titan Anders na may mali. Muli nitong pinakipot ang Primordial Spirit, malayo sa banal na kulog. Hindi maganda. Ang bagay na iyon mula sa simula ay talagang nakatulong sa iyo. Si Anders ay may masamang premonition at binalak na gawin ito ng direkta. Muli itong nagbago sa isang Primordial Spirit na may taas na higit sa 1,000 metro, may hawak na espada, at naglunsad ng pag-atake sa direksyon ni Xiao Ziner. Particle Barrier. Pinahihit ni Ayer ang direksyon, pinalamutian ng daan-daang solidified transparent particle shield sa hangin. Bang bang bang, at da. Sa pagtatapos ng puwersa, ang mga particle na hadlang na ito ay bahagyang nagpabagal sa bilis ng pag-atake ni Anders. Nang makitang aatake na si Xiao Ziner, sinimulan ni Wu Yekang ang mabilis na oras, binuhat si Xiao Ziner, at nakatakas sa sakuna. Sa oras na ito, ang mga kababaihan ay nakakonsumo na ng marami, at lahat ng mga aksyon ay limitado. Huwag mo nang isipin ang pagtakbo muli. Gumamit lang si Anders ng 6 na braso, naging 6 na higanteng martilyo, lumipat patungo sa posisyon ng mga babae, at sabay na ibinaba ang mga ito. Kahit na ang gayong pag-atake ay maaaring makasakit sa kanyang puso, walang pakialam si Anders. Dapat niyang pigilan ang apoy na dragon na maging isang 5 kuko na gintong dragon. At hindi niya kayang sirain ang Wordless Book, kaya ang mga babae lang ang kaya niyang patayin. Ang 6 na higanteng martilyo na tumatakip sa langit ay nagparamdam sa mga babae na hindi sila maiiwasan. Biglaan, isang dagandong ng dragon na puno ng galit at kamahalan ang nagmula sa Suihuang Temple. Isang dragon shadow ang lumipad palabas ng hall. Nakikita ng mata na ang mga kaliskis na gininto ang pula sa kanyang buong katawan, tulad ng pagwiwisik ng makapal na purong gintong pulbus, ay mabilis na nagbago sa isang kumpletong gininto ang kulay. Ang bawat piraso, nakasisilaw na gintong kaliskis ng dragon, makapal at pinong metal na texture, walang hanggang halo, ay parang isang gawa ng sining. Ang mga kuko ng dragon ay unti-unting nilagyan ng isang layer ng ginto, na nagpapakita ng isang puting gintong streamer. Lumaki ang daliri ng isang bagong panganak na dragon, at naging 5 ang 4 na daliri. Umuungol. Gitling. Sinamahan ng isang walang katulad na malakas na dagandong ng dragon, ang lakas ng dragon na ganap na naiiba sa nauna ay pumuno sa buong puso. 5-clawed golden dragon. Gulat na bulalas ng labi ni Anders. Hindi ko akalain na, dahil sa iba't ibang variable sa daan, matagumpay na makakaligtas sa kalamidad ang nasugatan na si Xiao Jin. Ang pares ng dragon eyes ni Xiao Jin ay puno ng galit na apoy. Ang katawan ng 5-clawed golden dragon ay agad na nagbago sa mas mahaba pagkatapos umalis sa templo, at ang bilis ng pagpapalawak ay napakabilis na imposibleng makasabay sa mata. Sa isang iglap, ang buong gintong dragon ay lumaki ng hindi na nakikita. Hindi ko alam kung ito ay libo-libo o 10,000 metro, o mas mahaba pa. Para bang napuno ang buong puso nitong 5 kuko na gintong dragon. Umuungol. Sa isang claw down, ang 6 na higanteng martilyo ni Anders ay nadurog lahat. Ang 5-clawed golden dragon ay parang dugo ng Qinglong, at mayroon itong kapangyarihan ng eroplano mismo. Pagkatapos ng lahat, hindi naiintindihan ni Anders ang mga batas ng eroplano, kahit na siya ay ganap na nabuhay na maguli, hindi siya ang kalaban ng 5 kuko na gintong dragon. Sa oras na ito, mayroon lamang isang natitirang kaluluwa, at walang paraan upang labanan. Ito, ang Diyos na ito ay ang mga Titans. Ikaw, kung maglakas loob ka. Walang laman si Anders, at sa wakas ay nagkaroon ito ng pagkakataong mabuhay muli dahil sa kapangyarihan ng simula. Ngayon lang ito nakatikim ng kaunting tamis, at natural na takot itong mamatay sa ilalim ng mga kuko ng gintong dragon. Ngunit hilingin dito na humingi ng awa, ngunit hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Gayunpaman, malinaw na walang balak si Xiao Jin na makipag-usap dito. Iisa lang ang Diyos sa mundo, at iyon ang aking Panginoon, ang Diyos ng Espada. At ikaw, ay walang iba kundi ang rasyon ko para kay Lord Xiao Jin. Binuksan ni Xiao Jin ang bibig ng malaking dragon at dinilaan ang dila ng dragon na libu-libong metro ang haba. Bago pa makapag-react si Anders, nakagat na niya ang karamihan sa natitirang kaluluwa ni Anders sa isang kagat. Tumalsik ang gininto ang dragon, sumigaw si Anders ng matinis at sumisigaw, at hindi nagtagal ay walang gumagalaw. Ang labi ng Titan ay parang isang malaking bula, na babasag at sumasabog. Ito ay naging hindi mabilang na napakarilag na sinag ng liwanag, na nagkakalat sa lahat ng direksyon.
Ang mga babae ay tila nasa gitna ng aurora, nababalot sa kapangyarihan nitong mga Titan primordial spirits, at hindi maiwasang mataranta. Bagamat isa lamang itong natitirang kaluluwa, pagkatapos ng lahat, ito ay isang Titan na nakaranas ng hindi kilalang bilang ng mga taon. Ang mga nakakalat na espiritual na kapangyarihan na ito ay tila hindi mabilang na mga talaan ng mga misteryo ng Taishi. Ang mga babae ay parang isang kaleidoscope sa harap ng kanilang mga mata, puno ng mga kakaibang bagay, hindi mabilang na impormasyon ang kumislap mula sa kanilang kamalayan. Nang nawala ang liwanag, ang mga babae ay bawat isa ay nag-isip. Kaya't kahit si Xiao Jin, na tumingin sa limang kuko na gintong dragon, ay napakalmado. LEFOULL. Napakapanganib ngayon lamang, mahusay na kayong lahat ay tama hahaijle. Sa sandaling ito, muling naging maliit na dragon si Xiao Jin, naglalakad sa gitna ng mga babae. Noon lang nanimbalik ang pakiramdam ng mga babae. Pagkatapos ng sakuna, nang marinig nila ang mga salita ni Xiao Jin, hindi nila maiwasang mapangiti. Ikaw munting ginto, ang ganda mo ngayon, bakit ka umiiyak ngayon? Walang magawang sabi ni Ling Yue. Tama, akala ko kaya kung maging mas makapangyarihan at mangangibabaw, bakit ganito pa rin itong mata ko na ahas? Humajijek si Wu Yeju. Si Xiao Jin ay naantig, si Xiao Jin ay palaging magiging mata ko na ahas ng may-ari. Maingat na pinunasan ni Xiao Jin si Xiao Ziner, kung tutuusin, kung hindi nilalabanan ni Xiao Ziner ang pinsala para sa kanya, hindi siya mabubuhay. Oh, huwag dilaan. Anong dragon? Naramdaman ni Xiao Ziner na ito ay masyadong makati at itinulak ang layaw na dragon. Nagtawanan ang mga babae. Gayunpaman, Patronus, ang iyong mga kaliskis ay napakaganda, sila ay talagang mas ginto kaysa sa ginto. Nagningning ang mga mata ni Shilanyo. Mayabang na sinabi ni Xiao Jin, natural na yan. Isa na akong tunay na dragon. Okay, Lord Xiao Jin, ang totoong dragon, pagkatapos ay kunin mo kami. Tumawa si Ning Zimo. Napakurap si Xiao Jin, at biglang ngumiti ng masama, Nanay Zimo, sandali. Pagkasabi noon, bago pa makapag-react ang mga babae, biglang naging malaking anyo muli si Xiao Jin. Ang malaki at hindi masusukat na gripo ay parang gintong nakakapasong araw. Sa sandaling ibinaba ni Xiao Jin ang kanyang ulo, ibinuka niya ang kanyang bibig at kinagat ang puso ng Titan na tumigil sa pagtibok. Ang kapangyarihan ng isang kagat ng 5-clawed golden dragon ay natural na makadudurog sa puso ng Titan. Hindi napigilan ng mga babae ang tumawa at tumawa, ang sakam na ahas na ito ay hindi nakakalimutang kainin ito bago umalis. Bagaman patay na si Anders, ngunit ang puso nito, sa ilalim ng impluwensya ng kapangyarihan ng simula, ay nakabawi sa karamihan nito. Sa sandaling ito, sa puso ng Titan, mainit pa rin ang dugo ng Titan. Gustong kumain ni Xiao Jin, ngunit iyon lang, ang bagay na ito ay dapat na isang malaking gamot na pampalakas. Kaya lang, hindi inaasahan ng lahat na kapag nakagat ang puso ay bumulwak ang hirap sa loob ng Titan. Hindi napigilan ng mga babae na magulat, ngunit huli na para makatakas. Hindi sila malayo sa ibabaw ng puso. Sa sandaling ito, ang dugo ay tumalsik sa lahat ng dako, at ang mga babae ay, naligo, sa pag-ulan ng dugo ng Titan sa isang iglap. Kabanata 2880 parang may napagtanto. Dahil kinain ni Xiao Jin ang bangkay ng Titan noon, muntik na siyang mawalan ng buhay dragon. Ang mga babae ay nabasa ng dugo ng Titan sa sandaling ito, at natural na medyo natarante sila. Kahit na ang cultivation base ay pinaandar sa oras upang harangan ang pag-ulan ng dugo, ito ay basang-basa pa rin sa maraming. Para bang isang malaking bukal ang bumukas sa lupa, at ang mainit na bukal ay bumubulwak, na nagparamdam sa puso ng sobrang init at mahalumigmig ng sabay-sabay. Xiao Jin, papatayin mo ba kami? Hindi mapigilan ni Ning Zimo ang inis. Dinurog ito ni Xiao Jin, dinurog, at mukhang nasisiyahan. Ina, mainit pa rin ang pusong ito, hindi bulok, ngunit masustansya. Mabuti naman at nakalimutang sumakit ng peklat, sabi ni Ling Yue na may walang magawang ngiti. Bagamat ang panahong ito ay iba sa dating bulok na karne, medyo delikado pa rin ito. Sa kabutihang palad, nalaman ng mga kababaihan na ang mga pagsisikap ng Titan ay tila hindi nakagawa sa kanila ng anumang pinsala. Kakaiba, bulong ni Xiao Jin sa sarili habang lumulunok ng dugo. Anong problema? Patronus? Tanong ni Shilanyo.
Ang bahagi ng enerhiya sa pusong ito ay hindi mula sa Titan na ito. Ito, parang ang enerhiyang iyon ang nagpapatibok muli ng pusong ito, sabi ni Xiao Jin. Maaaring may sinabi ang Titan mula sa simula. Ang lakas na inilabas ng walang salita na kasulatan. Hula ni Air. Kalimutan mo na ito. Anyway, ang dugo ay dapat na napakasustansya, at ang lasa ay hindi masama. Binuksan ni Xiao Jin ang buong malaking gripo at direktang hinarangan ang butas ng dugo. Hindi gustong maiwan, ang mga dumpling ay gumugulong, umiinom at kumakain. Walang imak ang mga babae, pero sanay na silang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ng mga batang babae na ang dugo ng Titan ay tila hindi nakakapinsala, at napabuti din ito ang kanilang mga katawan at paglilinang. Napagtanto na ito ay isang magandang bagay, nagtipon pa sila. Nang bumalik sila sa ibabaw, matagal nang naghihintay si Chu Yunyao. Nang makita ko na ang lahat ay napuno ng dugo, nabigla ako sa una, at pagkatapos ay natanto ko na ito ay dugo ng mga Titan. Naamoy ni na Momo, Xiaozi at Fat Ho ang dugong itinaas. Nalaman ng ilang mythical beast na ito ay isang magandang bagay, at lahat sila ay kumain ng lahat. Ang isang grupo ng mga Ice Demon Wolves ay sabik na nanunood sa gilid, at lahat ng Harozis ay dumaloy pababa. Gayunpaman, sa harap ng 5 kuko na gintong dragon, ang mga demonyong lobo ay parang maliliit na anak ng lobo, gumagapang sa lahat ng mga kamay at nanginginig. Marami pa ring kalamnan sa puso ang naiwan ng aking amo sa ilalim ng lupa, at bibigyan kita ng gantimpala. Sinabi ni Xiao Jin sa isang grupo ng mga demonyong lobo, na nagpapanggap bilang isang malaking boss. Ang grupo ng mga demonyong lobo ay tuwang-tuwa, nagpapasalamat si Dade na sumigaw ng "woo" at nagmamadaling pumunta sa lupa. Sa katunayan, kahit na ang mga lobo ng demonyo ay kumain ng higit at uminom ng higit pa, pagkatapos ng lahat, ang linya ng dugo ay naruroon, at ang pag-unlad ay tiyak na hindi kasing husay ng sa mga hayop. Pero para sa mga Magic Wolves, napakasarap din makainom ng sopas kasama ang amo. Para sa mga mythical beast na ito, hanggat kumakain sila ng halos pareho, maaari silang gumawa ng mga tagumpay mula sa umiiral na pundasyon. Ang paglaki ng Manto, Momo at Xiaozi ay kaagad. Ang shell ng pagong ni Momo ay naging mas komplikado sa texture, na may halo ng sepiro, at ang makapal na texture ay mas pinahusay. Ang mga kaliskis ni Xiaozi ay naging napakakinang din, at natuto siyang lumipad sa hangin at huminga ng mga lilang apoy. Ang pinasingaw na tinapay ay ang pinakahalata, at ito ay may 4 na buntot ng sabay-sabay, na higit pa sa kanyang ina. Kung tuluyan ng nakalabas ang katawan ay napakagara na nito, parang bundok. Masyadong masustansya ang dugong ito, hindi ba napakasustansya? Nagliwanag ang mga mata ni Shilanyo, pinag-iisipan kong gagamitin ang dugong ito para linangin ang laso ng Gu. Sa palagay ko, hindi lang ito dapat nauugnay sa dugo ng Titan, marahil ang dugo ay sumipsip ng enerhiya ng simula, at magkakaroon ito ng ganoong epekto. Sabi ni Ling Yue. Magandang bagay pa rin, ang maliliit na lalaki na ito ay isang malaking hakbang na palapit sa pagtanda, sabi ni Ning Zimo. Bagamat kinakailangan na bumuo ng kapangyarihang panlaban sa eroplano ng Taishi, malayo pa rin ito, nasa pagkabata pa. Ngunit hindi bababa sa kanilang paglaki ay lubos na napabuti. Medyo natuwa rin si Tuan Chuan nang makita niyang lumaki na ang kanyang munting kaibigan. Sumakay siya sa malaking steam bon at lumipad sa kalangitan. Oy, glutinous rice balls, makikita mo naman na nag-improve sila after taking the supplements. Tingnan mo ulit, ang susi lang makakain mo sila, pero hindi ka makapasok. Hinawakan ni Wuyeshang ang ulo ng glutinous rice balls at nakangiting sinabi. Dinilaan ng mga dumpling ang kanilang maliliit na paa na may hitsura ng pang-aalipusta sa teorya. Ang panganib ay natapos na, ngunit ang kalooban ng kababaihan ay hindi ganap na nakaka-relax. Pagkatapos ng lahat, si Su Qingzu ay hindi pa rin bumabalik, ang walang salita na kasulatan ay tumatakbo pa rin doon. Sabihin mo sa akin, nabasa ba ni Qingzu ang mga kasulatan ng maaga, o hindi niya naisip ang naranasan namin? Tanong ni Nayen Rujiao. Si Sister Qingzu ay tila nakakakuha lamang ng isang magaspang na pagtingin, at hindi lubos na mahulaan ng maraming bagay, sabi ni Du Yuner. Ang pagganap ng walang salita na kasulatan ngayon ay tila ayaw kung makagambala dito ang mga panlabas na puwersa. Mula sa puntong ito, dapat ay may naranasan si Su Qingzu, at walang nangyari, sabi ni Chu Yunyao. Kung gayon, manatili tayo dito, huwag magkalat, muli kong itatayo ang pormasayon dito, sabi ni Ling Yue. Ang mga babae ay natural na walang pagtutol. Sa katunayan, lahat sila ay nais na huminahon at magtanim ng mabuti. Naapektuhan ng natitirang kaluluwa ng Titan at ng dugo ng Titan, may bakas ng kapangyarihan ng simula, na pumasok sa katawan ng mga babae. May kanya-kanya silang perception. Tila ang lahat ay dumaan sa isang napakagandang paglalakbay, tulad ng isang panaginip. Gayunpaman, mayroong isang bakas ng aura, na nagbabadya, at lahat sila ay sabik na mahuli ito ng mabilis. Tumingin si Feng Qinglan kay Xiao Jin, na nakahiga sa gilid at nagsimulang idlip, at mas natulala. Marahil ito ay ang pamilyang Shenlang, at ito ang ugnayan sa pagitan ng 5 kuko na gininto ang dragon at ang dakilang kasakdalan. Nagkaroon ng espesyal na pakiramdam si Feng Qinglan nang makita niya si Xiao Jin na tumatawid sa kapigatian.
Natatakot ako na mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, kakaunting tao mula sa pamilyang Shen lang ang nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ang ganitong uri ng sandali nang tumawid ang apoy na dragon sa kalamidad. Ito ang pinaka-primitive at purest dragon bloodline evolution process. Hindi maipaliwanag ni Feng Qinglan ang naiintindihan niya. Gayunpaman, sa kanyang isip, maraming mga konsepto na hindi malinaw noon ang tila naging malinaw. Nang bumalik siya sa katinoan, gabi na. Ang langit ay puno ng mga bituin, at ang simoy ng hangin ay simoy. Hindi alam ni Ling Yue kung kailan niya natapos ang paglalagay ng promise array. Napatingin ako sa ilang kapatid na babae sa paligid ko, nagmumuni-muni man o nagmumuni-muni. Maging ang masiglang Wu Yeshu at Shi Lanyo ay nakatutok sa isang bagay. Walang nagsasalita, at lahat ay tila nababaon sa sariling mundo. Anong klaseng mundo ang nakita nila noong nasa ilalim sila? Bulong ni Feng Qinglan sa kanyang puso, at pagkatapos ay ngumiti ng maluwag. Natatakot ako, lahat ay iba, pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay sa kaibuturan ng kanilang sariling mga puso. Nang hindi na nag-iisip pa, ipinikit ni Feng Qinglan ang kanyang mga mata at sinimulang patakbuhin ang Divine Dragon 9 transformations. Ano? Hindi alam ng mga babae na malayo lang pala sa kanila, sa isang magulong bukirin, ilang sandali lang bumalik ang isang pares ng mga amo at katulong. Naglakad ang dalawa sa taniman ng gulay na may mga gullies kung saan-saan, at napadpad ang planong pagdidilig ng pataba. Guro, natatakot ako na ang lugar na ito ay muling ibalik at itanim muli, sabi ni Ye Kyun. Tumingin si Ye Wuya sa direksyon ng tirahan at damilat. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.